Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 67 hanggang 73. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Makalipas ang 3 araw, dumating si Megan sa takdang oras. Matapos ipaalam kay Kelly at sa kanyang ina, umalis si Alvin sa Lysander Clan Estate kasama si Megan. Matatagpuan ang Dolan Clan Estate sa labas ng gate ng lungsod sa timog ng Nag-Allen City at katabi ng mga grupo ng mga bundok. Matapos ilabas nina Alvin at Megan ang kanilang mga Hidden Dragon invitations, pumasok sila sa Dolan Clan Estate at sa pangunguna ng isang disipulo ng Dolan Clan, pumasok sila sa Star Observation Platform. Ang Star Observation Platform ay nasa kalahating bahagi ng burol na sumasakop sa isang malawak na lugar. Bukod sa nakapapahingang pergola sa gilid, maraming racks ng armas. Sa mga racks ng armas ay may iba't ibang armas na maaaring hangarin ng sinuman. Nang dumating sina Alvin at Megan, medyo marami na ang mga kabataan na nakakalat sa paligid. Ang pagdating ng mag-asawa ay umakit sa mga mata ng karamihan. Siyempre, ang mga tingin ng mga kabataang ito ay bumaba kay Megan. Para sa mga kabataang ito nakakaranas lang ng pagdadalaga, ang mainit na katawan na si Megan ay walang alinlangan na isang malaking tukso. Humph! Isang grupo ng maliliit na bata. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin, hindi pinapansin ang mga titig na maaaring pumatay sa paligid. Iniabot niya ang kanyang kamay at nangingibabaw na hinawakan ang malambot, malajade na kamay ni Megan na para bang nagpapakita siya ng lakas sa mga nakapaligid na kabataan. Buksan mo ang iyong mga mata at tumingin ng maayos. Babae ko ito. Biglang nagulat si Megan sa mga kilos ni Alvin. Ang kanyang malademonyong katawan ay hindi mahahalata na nanginginig, at ang kanyang malaanghel na mukha ay namula. Gumamit si Megan ng boses na halos parang lamok habang sinasabi niya, "Bitawan mo ako." Hindi. Ayokong tinititigan ng mga batang ito ang magiging asawa ko. Si Alvin ay lubhang matyaga. Bastos. Matapos makipagpunyagi ng ilang sandali at hindi makalaya kay Alvin, bahagyang galit na tinitigan siya ni Megan. Kahit na, ikaw lang ang makakatawag sa akin ng rascal. Hindi karapat-dapat ang ibang babae. Si Alvin ay napaka-prangka. Talaga. Bahagyang nag-alinlangan si Megan sa kanya. Kahit na ang mga perlas ay hindi masyadong totoo. Malawak ang ngiti ni Alvin. Nanliit ang malinaw na mga mata ni Megan habang tinutuya, paano si Kelly? Iba si Kelly, exception siya, ungol ni Alvin. Ang kanyang tono ay puno ng isang nangingibabaw na tindig. Ika-9 na antas ng body tempering stage. Ang mga titig ng paninibugho at inggit ay isa-isang bumaba kay Alvin. Mabilis na nakita ng lahat ng kabataang naruroon ang pagtatanim ni Alvin. Bawat isa sa kanila ay nasa core formation stage. Isang body tempering martial artist ang biglang sumulpot sa kanilang gitna ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang pinakamahalaga, ang body tempering martial artist na ito ay talagang humihingi ng pambubugbog sa pamamagitan ng paghawak sa kamay ng isa sa 3 magagaling na dilag ng Nag-Allen City, ang Megan ng Lysander Clan. Ang ilan sa mga kabataan ay agad na nagkaroon ng ayaw na mga ekspresyon. Sa ganang kanila, ang isang ika-9 na antas ng body tempering na lalaki ay walang kakayahang angkinan si Megan. Ang pagtitipon ng kabataan sa Nag-Allen City ay talagang lumalala taon-taon. Kahit na ang isang magandang batang lalaki na hindi man lang magkaroon ng mga kwalipikasyon para makakuha ng Hidden Dragon invitation ay maaaring umasa sa isang babaeng papasukin. Isang medyo matatag na kabataan ang ninisyan si Alvin. Hindi mahina ang boses niya, sinisira ang maikling katahimikan sa Star Observation Platform. Naningkit ang mga mata ni Alvin habang tinanong niya ang batang babae sa tabi niya, "Pretty boy. Little Megan, ganun ba talaga ako kagwapo?" Pay. Iniinsulto kanila. Kahit si Megan ay nahiya sa makapal na mukha ni Alvin. "Anak, nagseselos ka diba? Dapat alam mo na hindi madaling maging isang magandang lalaki. Sa tanga mo at sa itim mong mukha. Malamang hindi ka na makakahanap ng mapapangasawa sa hinaharap." Sinulyapan ni Alvin ang matipunong kabataan habang bahagyang ngumiti. Agad namang napatingin ang ibang mga kabataan sa matipunong kabataan na may kakaibang ekspresyon na may bahid ng awa.
Katatapos lang niyang tawagin ang isang magandang lalaki bilang insulto, ngunit makalipas ang isang segundo ay gumanti ang taong iyon at sinabing hindi niya kayang ikumpara sa isang magandang lalaki. Anak, gusto kitang hamanin. Ang matipunong kabataan ay sumabog sa galit, pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad patungo kay Alvin sa malalaking hakbang at sa buong galit. Humph! Sa sandaling ito, isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Mabilis na lumapit ang tatlong binata. Ang umungol ay mismong ang malamig na kabataang nangunguna. Ang kabataan ay nasa edad na 18 na may malamig at nakalaan na tindig, at ang kanyang matalas na mga mata ay puno ng pagmamataas at hindi pagsuko. Young Master Ray. Nabaluktot ang ekspresyon ng matapang na kabataan. Para siyang daga na nakakita ng pusa. Sa sobrang takot niya ay umatras siya. Young Master Ray. Sa sandaling ito, nagmamadaling sinalubong ng ibang mga kabataan ang malamig na kabataan. Puno ng paggalang ang kanilang mga tono. Hindi sila pinansin ng malamig na kabataan habang naglalakad siya mag-isa patungo kina Megan at Alvin. Nang maisip ng lahat na babatiin na niya si Megan, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang naganap. Ikaw si Alvin. Interesado ako sa iyo. Bumaba ang tingin ng malamig na kabataan kay Megan, at ang matalim niyang mga mata ay kumikislap na puno ng determinasyon. Pasensya na, hindi ako interesado sa iyo. Napaka-normal ng orientation ko. Habang sinasabi ito ni Alvin, itinaas niya ang kamay na nakahawak sa malajade, maliliit na kamay ni Megan at ngumisi. Namula si Megan. Gusto niyang magpumiglas, ngunit napansin niya na ang kamay ni Alvin ay parang pang-ipit na bakal. Napaka-normal din ang oryentasyon ko. Megan, isa sa tatlong magagaling na dilag ng Nag-Allen City, mayroon kang isang karapat-dapat na reputasyon. Bahagyang nanginig ang sulok ng bibig ng malamig na binata. Lumipat ang kanyang tingin mula kay Alvin patungo kay Megan habang tumatango siya, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa pinakaloob na pergola sa Star Observation Platform. Iyon ang pahingahan ng host. Sa Star Observation Platform, lahat ng kabataang naruroon ay tumingin kay Alvin nang hindi makapaniwala. Ang body tempering kid na ito ay maaaring maging dahilan ng pagiging seryoso ng malamig na kabataan sa kanya. Ito ay lampas sa kanilang inaasahan. Sino ang batang ito? Ika-9 na antas ng body tempering stage. Maaaring siya ang disipolo ng Branch family na si Alvin na nakakuha ng pangalawang pwesto sa Lysander Clan's Martial Meet isang buwan na ang nakakaraan. Hindi pwede. Ayon sa alam ko, dapat mayroong 5 core formation disciple sa buong nakababatang henerasyon ng Lysander Clan. Oo, paano nila pahihintulutan ang isang 9th level body tempering disciple na agawin ang pangalawang pwesto kung mayroon silang 5 core formation disciples na dumalo? Imposible ito at hindi ako naniniwala. Narinig ko rin ang balitang ito, at hindi ako naniniwala. Tiyak na may nangyari sa likod ng mga eksena. Sa tingin ko, ganoon din. Malamang ay niloko rin si Young Master Ray, kung hindi niya bibigyan ng espesyal na paggalang ang batang ito. Ang mga kabataang ito ay tumingin kay Alvin na may mas mapanghamak na tingin. Sino siya? Mukhang napakayabang niya, curious na tanong ni Alvin kay Megan. Si Ray Dolan, ang batang henyo na pumangalawa sa Hidden Dragon List noong nakaraang taon. Noong panahong iyon, siya ay 17. Isang taon na ang lumipas mula noon, kaya't ang kanyang lakas ay matagal nang sumulong ng mabilis. Sinasabi ng mga alingaw-ngaw na malapit na siyang makapasok sa 3 antas ng core formation stage. Ang malinaw na mga mata ni Megan ay may pakiramdam ng pagpipitagan. Sa tingin ko ay mas malakas siya kaysa sa Fulton ng aming Lysander Clan noong nakaraang taon. Naningkit ang mga mata ni Alvin. Oo, tinalo niya si Fulton sa pamamagitan lamang ng 9 na galaw sa pagtitipon noong nakaraang taon. Sa wakas, dahil sa isang maliit na pagkakamali, natalo siya kay Homer ng Lin Clan, na naging nangungunang batang henyo sa Hidden Dragon List. Noong panahong iyon, inamin ni Homer na kung kaedad niya si Ray, tiyak na mas mababa siya sa kanya. Si Ray ay ang martial daw genius ng Dolan Clan na mahirap makuha sa loob ng 100 taon. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, tiyak na magiging kanya ang pinakamataas na ranggo sa Hidden Dragon List sa taong ito. Dahan daw ang sabi ni Megan. Kaya mukhang mas malakas siya kaysa kay Jimmy. Tumawa si Alvin.
Umiling si Megan habang sinabing, Jimmy. Wala pa nga sila sa parehong level. Lumahok din si Jimmy sa mga laban sa ranking ng Hidden Dragon List noong nakaraang taon, ngunit hindi man lang siya kwalipikadong marank sa listahan. Aaminin ko, naririnig kong nagsasalita ka ng napakataas tungkol kay Ray, kahit ako ay medyo nagseselos. Naningkit ang mga mata ni Alvin habang ginagawa niya ang isang aksyon na bahagyang hindi siya nasisiyahan. Sinasabi ko lang ang totoo. Kung ayaw mong marinig, talunin mo siya. Sa oras na iyon, natural na titigil ako sa pagpupuri sa kanya. Binigyan ni Megan si Alvin ng masamang tingin. Kung matatalo ko siya, may reward ba? Tanong ni Alvin. Anong mga malikot na ideya ang iniisip mo? Maingat na sabi ni Megan. Anong masasamang ideya ang maiisip ko? Mukhang sa tingin mo ay matatalo ko siya, kung hindi, hindi ka magiging masyadong mapagbantay laban sa akin. Tumawa si Alvin. Nang mapansin ni Alvin ang pagkakataong patuloy na manligaw sa kanya, bahagyang natahimik si Megan. Dumating na si Jimmy. Si Jimmy ang kampiyon sa Lysander Clan Martial Meet noong isang buwan. Siya ang ganap na karapat-dapat na kampiyon ng nakababatang henerasyon ng Lysander Clan. Di umano, ang kanyang cultivation ay nakapasok na sa ikalawang antas ng core formation stage. Ikalawang antas ng core formation stage. Hindi ba't katulad ni Young Master Ray? Kahit na pareho silang nasa ikalawang antas ng core formation stage, may pagkakaiba pa rin. Nakalinang si Young Master Ray ng 3 mataas na grado na profound rank martial skills. Ang kanyang offensive martial skill ay nalinang sa perfection stage, at ang kanyang defensive martial skill at movement technique ay parehong nalinang sa mastery stage. Oo, si Jimmy ay nakatungtong pa lamang sa ikalawang antas ng core formation stage. Gayunpaman, nakalusot si Young Master Ray kalahating taon na ang nakalipas. Isang taon na ang nakalilipas, si Young Master Ray ay nireranggo sa pangalawa sa Hidden Dragon List habang si Jimmy ay wala man lang kwalifikasyon para marank. Ang pagkakaiba ng dalawa ay parang langit at lupa. Natural na narinig ng mga kabataang nakaputing damit na dumating ng mag-isa ang mga talakayan ng mga tao sa Star Observation Platform. Unti-unting naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Ray Dolan. Bumaba ang kanyang tingin sa pinakaloob na pergola papunta sa anino ng malamig na kabataan na nasa loob. Ngunit sa kasamaang palad, mula nang siya ay lumitaw, si Ray ay ni minsan ay hindi nasulyapan ang kanyang direksyon. Bahagyang naging malamig ang tingin ni Jimmy. Nagtakda siya ng target para sa kanyang sarili bago dumating sa pagtitipon ngayong taon. Talunin si Ray at marank sa tuktok ng Hidden Dragon List. Ray Dolan? Hahayaan kitang maging kampante sa ngayon, ngunit tiyak na matatalo kita. Sigurado. Ang mga mata ni Jimmy ay napuno ng malupit na liwanag. Biglang, parang may napansin, bumaba ang tingin ni Jimmy sa binata at dalaga na nasa harapan niya. Isang kabataang nakasuot ng violet na damit at isang batang babae na nakasuot ng light violet na damit ay magkasamang nakatayo. Para silang magkapares, isang makalangit na mag-asawa. Lalo na't magkahawak ang kanilang mga kamay. Megan. Isang nagbabagang galit ang bumangon sa puso ni Jimmy. Hindi na siya nakatiis at dirdiretsong naglakad. Alisin mo ang mga kamay mo, kung hindi, lampoin kita. Ang malamig na tingin ni Jimmy na puno ng layuning pagpatay ay bumaba sa kabataang nakasuot ng violet na damit na tila handang lumunin siya. Curious ako, paano mo ako pinaplano? Walang pakialam nang umiti si Alvin na para bang hindi niya napansin ang banta ni Jimmy. Nililigawan mo si kamatayan. Ang kanang kamay ni Jimmy ay natatakpan ng origin energy at ang kanyang mga mata ay naglabas ng matinding lamig habang naghahanda siyang salakayin si Alvin. Jimmy. Nasabi ko na sa iyo, hinding-hindi na kita makakasama, kaya itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras sa akin. Ang ekspresyon ni Megan ay naging malungkot habang siya ay pumitik. Megan, kapag napilayan ko na ang basurang ito, malalaman mo kung sino ang karapat-dapat na maging lalaki mo. Huminga ng malalim si Jimmy. Pakiramdam niya ay nahihirapan siyang pigilan ang galit sa kanyang puso. Habang siya ay humakbang pasulong, ang kanyang kahangahangang paraan ay tila tumago sa kalangitan. Jimmy. Sa sandaling ito, isang napakalamig na boses ang tumunog na naging dahilan upang huminto ang katawan ni Jimmy sa pwesto. Jimmy?
Kung maglakas loob kang umatake bago magsimula ang pagtitipon, hihilingin kung umalis ka, at ang Hidden Dragon List ngayong taon ay wala ng kaugnayan sa iyo. Hindi alam kung kailan, naglakad si Ray ng malapad, ang kanyang boses ay malamig at nakakatusok ng buto. 68. Sige, maghihintay ako hanggang sa magsimula ang pagtitipon at pagkatapos ay tuturuan ko ng leksyon ang basurang ito. Huminga ng malalim si Jimmy, pagkatapos ay bahagyang nanliit ang kanyang mga mata habang may malamig na liwanag na kumislap sa loob. Basura! Nakangiti ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Talagang naisip ba nitong si Jimmy na inamin niya ang pagkatalo sa ibang pagkakataon dahil natakot siya sa kanya? Ito ay dahil si Patriarch Aurelio ay nakialam sa ibang pagkakataon. O kung hindi, imposibleng aminin niya ang pagkatalo. This time, walang makakapigil sa kanya. Tara, upo tayo dyan. Matapos walisin si Jimmy na may naiinis na tingin, tila sinusubukang iwasan ni Megan ang isang langaw habang hinihilan niya ang kamay ni Alvin at naglakad papunta sa bakanteng pergola sa malapit. Naupo siya ng magkabalikat kasama si Alvin. Nang makita ang eksenang ito, ang mga mata ni Jimmy ay tila malapit ng mamulat sa galit. Alvin! Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Ibinigay ni Jimmy kay Alvin ang parusang kamatayan sa kanyang puso. As far as Hayes was concerned, isang branch family disciple at isang disciple na may ibang apelyido noon, sa kanyang honored status sa Lysander clan, hindi magiging problema kahit papatayin niya siya. Little Megan, ang Jimmy na iyon ay tila nais niyang kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo ngayon. Mukhang ang pagnanais na gawing asawa kita ay may banta sa aking buhay. Bagamat medyo malayo sila sa isa't isa, makikita pa rin ni Alvin ang layunin ng pagpatay kay Jimmy. Natatakot ka? Mapaglarong ipinikit ni Megan ang kanyang mga mata. Natatakot? Walang pakialam na ngumiti si Alvin. Bilang ang dating pinakamalakas na espesyalista sa armas sa Earth, talagang hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng natakot. Si Alvin at Megan ay talagang maagang dumating sa Genius Gathering na pinangunahan ng Dolan clan. Habang lumilipas ang panahon, parami ng parami ang dumating. Kabilang sa mga taong ito ang dalawang miyembro ng Lysander clan. Alwyn, Enchong. Bukod sa Lysander clan duo, nakilala ni Alvin ang isa pang tao. Ivan. Nang makitang muli si Ivan, hindi maiwasan ni Alvin na magulat dahil napansin niyang nagbago ang disposisyon ni Ivan. Matapos manahin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, nakita ni Alvin ang mga bagay sa kakaibang paraan. Sa isang sulyap lang, napansin niya na nakapasok na si Ivan sa core formation stage. Magkabalikat na naglakad si Ivan kasama ng isa pang kabataan. Ang kabataang ito ay nasa edad 18 taong gulang at may kaunting pagkakatulad kay Ivan sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa pag-alala sa isang bagay na narinig niya noon, malabong nahulaan ni Alvin ang pagkakakilanlan ng taong ito. Si Ziggy, ang nakatatandang kapatid ni Ivan. Ang nangungunang disipulo sa nakababatang henerasyon ng Lin clan. Nang tumingin si Alvin kay Ivan, tumingin din si Ivan kay Alvin. May sinabi siya sa katabi niyang binata bago mabilis na naglakad ang dalawa. Ang eksenang ito ay nahulog din sa mga mata ng youth genius na naruroon sa Star Observation Platform. Alvin. Binati ni Ivan si Alvin. Matagal nang hindi nagkita. Bahagyang tumanggaw si Alvin. Ito ang aking nakatatandang kapatid, si Ziggy. Nakatatandang kapatid, siya ay si Alvin. Ipinakilala ni Ivan si Ziggy kay Alvin at vice versa. Alvin, matagal ko nang narinig na binanggit ka ng aking nakababatang kapatid. Ang pag-asa lamang sa iyong ikawalong antas na paglilinang sa body tempering upang talunin siya na nasa ikasyam na antas ng yugto ng temper sa katawan noong panahong iyon ay talagang nakakabigla. Bahagyang ngumiti si Ziggy kay Alvin. Matagal ko na ring narinig ang iyong pangalan, ang numero 1 ng Lin clan sa mga nakababatang henerasyon. Ikinagagalak kitang makilala. Nakangiting sagot ni Alvin. Alvin, narinig ko na sa Lysander clan martial myth, maaari mong gamitin ang lakas ng tatlong sinaunang mammoth kahit na ang iyong cultivation ay nasa ikasyam na antas lamang ng body tempering stage. Totoo ba ito? Kumikislap ang mga mata ni Ivan habang nakatitig siya sa mga mata ni Alvin. Parang may sinusubukan siyang makita sa mga mata ni Alvin. Ngunit siya ay tiyak na mabaygo. Mahiwagang ngumiti lang si Alvin.
Mula sa simula hanggang sa katapusan, ang kanyang mga mata ay tahimik, walang anumang pagbabago. Little Chi, totoo man o hindi, malalaman mo kapag nagsimula na ang pagtitipon. Nag-aalala ka pa rin na hindi mo ito makikita. Kung ikukumpara kay Ivan, mas kalmado si Ziggy. Ilang sandali pa ay umalis na ang magkapatid at naglakad patungo sa isa pang bakanteng pergola. Ang Alvin na ito ay tila hindi gaanong simple. Posible kayang totoo ang mga chismis. Maging si Ziggy ay nagkusa na batiin siya, kaya maganda ang kanyang reputasyon. Oo, hindi man lang pinansin ni Ziggy ang kampyon ng mga nakababatang henerasyon ng Lysander clan. Direktang pumunta siya para batiin si Alvin. Hindi ba ang nakababatang kapatid ni Ziggy, si Ivan, ay natalo ni Alvin? Bakit walang anumang awayan sa pagitan nila nang magkita sila? Hindi mo man lang naiintindihan ito. Tama ang kasabihan, ang pagkakaibigan ay lumalago sa palitan ng suntok. Baka magkaibigan na sila. May punto ka. Nagsimulang magbulungan sa diskusyon ang mga batang henyo mula sa mga angkan ng Nag-Allen City. Humph! Nang marinig ni Jimmy ang lahat ng ito, mas naging malungkot ang kanyang mukha. Jimmy, ito ang pinakamagandang pagkakataon mo para pilayin ang Alvin na iyon. Hindi alam kung kailan, dumating si Alvin sa tabi ni Jimmy at nagsulsol. Hindi mo lugar para mag-remark kung paano ko ginagawa ang mga bagay-bagay, FK off. Naging malamig ang tingin ni Jimmy at nagyayelong boses. Nanlamig ang mukha ni Alvin. Huminga siya ng malalim bago tumalikod at umalis. Ang mukha ni Alvin ay sobrang pangit. Bilang isa sa mga namumukod tanging alagad ng mas batang henerasyon ng Lysander clan, mayroon siyang pagmamalaki. Mula nang magsimula siyang magtanim, sa mga nakababatang henerasyon ng Lysander clan, pinipigilan siya ni Jimmy sa bawat sandali. Matagal na siyang hindi nasisiyahan kay Jimmy. Ngayon, ang pagpapahiya sa kanya ni Jimmy sa ganoong paraan ay nagdulot ng di mapigil na hangarin sa pagpatay sa kanyang puso. Napansin ng mga sensitibong pandaman ni Alvin ang isang layunin ng pagpatay. Nang iyangat niya ang ulo niya at tumingin. Alvin. Nakita ni Alvin si Alvin na umalis mula sa kinauupuan ni Jimmy. Ang layunin ng pagpatay ay nagmula kay Alvin at itinuro kay Jimmy. Itong Alvin ay hindi simple. Bumangon ang pagbabantay sa puso ni Alvin. Bagamat sa mga tuntunin ng lakas, si Jimmy ay mas malakas kaysa kay Alvin, sa mga tuntunin ng antas ng panganib, magiging imposible para kay Jimmy na maabot ang antas ni Alvin. Halimbawa, kung si Jimmy ay isang ligaw na lobo, kung gayon si Lysander ay ang magiging makamandag na ahas na nagtatago sa dilim. Ang huli ay mas nakakatakot kaysa sa una. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa Star Observation Platform. Nandito na si Leia. Parehas na sikat bilang Megan at Harlot, isa siya sa tatlong magagandang dilag ng Nag-Allen City. Ang kanyang reputasyon ay karapat-dapat. Tumaas at bumaba ang mga tunog ng mga tandang. Bumaba ang nagbabagang tingin ng mga kabataan sa dalagang naglalakad mula sa malayo. Ang batang babae ay may ulo ng malambot at makinis na mahabang buhok. Para itong bumubuhos na talon na lumilipad kasabay ng hangin. Ang kanyang drop-dead na napakarilag na mukha ay tila dumaan sa pangangalaga at katumpakan ng isang iskultor. Sa ilalim ng maulap na ambon ng umaga, tila nag-transform ang dalaga bilang isang diwata na bumaba mula sa langit. Ang tingin ni Alvin ay iginuhit din ng batang babae na naglalakad mula sa malayo. Leia! Narinig na niya ang pangalang ito. Isa sa tatlong magagandang dilag ng Nag-Allen City, na pantay na sikat kay Megan. Sa simula, hindi siya masyadong naniniwala. Sa kanyang opinyon, hindi mahalaga kung ito ay si Kelly o si Megan, pareho silang pambihirang drop-dead na magagandang dilag. Ang ibang mga babae ay hindi maaaring ikumpara sa kanila. Ngunit nang makita si Leia ngayon, napagtanto ni Alvin ang kanyang pagkakamali. Ang hitsura ni Leia na ito ay talagang hindi mas mababa kaysa kay Megan. Si Leia ay tila nasa edad 18 taong gulang. Matikas ang kilos niya at parang bulaklak ang ngiti niya. Bawat ngiti o pagsimangot ay naglalabas ng mataas at pinong alindog. Kung si Megan ay isang pulang rosas, kaakit-akit na parang apoy. Kung gayon si Leia ay magiging dalisay na parang snow lotus.
Bagaman ang kanilang mga anyo ay pare-pareho, ang kanilang mga disposisyon ay ganap na naiiba, na dalawang ganap na magkasalungat. Napakahusay na babae ng kagalang-galang na pinagmulan. Palihim siyang pinuri ni Alvin sa kanyang puso. Biglang nakaramdam ng kirot si Alvin mula sa kanyang hita, at hindi niya napigilan ang sarili na sumigaw. Ngayon lang niya napagtanto na si Megan ay galit na nakatitig sa kanya at iniabot ang kanyang kamay upang walang awang kurutin ang kanyang hita. Di ba sabi mo hindi karapat dapat ang ibang babae? Bahagyang nagalit si Megan. My good Megan, everyone loves a beauty. Bilasan mo tanggalin mo ang kamay mo, hindi na ako titingin. Mapait na ngumiti si Alvin. Ngunit sa kanyang puso, gayunpaman, siya ay nagdadalamati sa tuwa. Ang ugali ni Megan ay walang alinlangan na nagpahiwatig na siya ay nagseselos, sa madaling salita, bagaman hindi niya ito gustong aminin, sa kanyang puso ay lihim na niyang sinangayunan na siya ay kanyang lalaki. Kung hindi, bakit siya magseselos? Matapos malayang gumalaw sa mga bulaklak sa kanyang nakaraang buhay, si Alvin ay lubos na pamilyar sa mga iniisip ng mga babae. Humph! Galit na umungol si Megan. Saka lang siya bumitaw. Bumaba ang tingin ni Alvin sa batang babae sa tabi ni Leia. Kung ikukumpara kay Leia, ang batang babae ay outshone. Hindi naman sa pangit siya. Sa mga tuntunin ng hitsura, siya ay ganap na pare-pareho kay Stacy. Ngunit kumpara kay Leia, siya ay medyo mababa. Pinanood ni Alvin si Leia at ang batang babae na pumasok sa pinakaloob na pergola. Sa oras na ito, binati sila ni Ray. Iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Leia, dinala siya sa pergola. Kaya pala babae siya ni Ray. Pero ang mga lalaking ito ay naglakas loob pa rin na tumingin sa kanya ng walang pigil. Hindi ba sila natatakot na si Ray ay darating para sa kanila mamaya? Napansin ni Alvin na karamihan sa mga kabataan ay nakatutok pa rin kay Leia. Kayo lang ang may ganitong masalimuot na pag-iisip. Sina Ray at Leia ay magkapatid, kambal. Binigyan ni Megan si Alvin ng masamang tingin. Kambal. Sa hindi malamang dahilan, pagkatapos marinig ang sinabi ni Megan, nakahinga ng maluwag si Alvin sa kanyang puso. Ang batang babae sa tabi ni Leia ay tila hindi gaanong simple. Bumaba ang tingin ni Alvin sa batang babae sa tabi ni Leia. Sigurado siya na ang batang babae na ito na nasa edad na 17 taong gulang ay hindi isang body tempering martial artist ngunit nakapasok na sa core formation stage. Siyempre. Siya ang anak ng patriarch ng Dolan clan, si Aljen, ang dating nangungunang disipulo ng outer court ng Dolan clan. Sikat din sa Floyd ng Lysander clan natin at Ivan ng Lin clan, sabi ni Megan. Naliwanagan si Alvin. Sa wakas ay naalala niya. Noong nakalaban niya si Ivan noong araw na iyon, binanggit ni Ivan si Aljan. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay dumating na ang lahat. Sa oras na ito, bilang host, lumabas si Ray at dumating sa gitna ng Star Observation Platform. Lahat, bago magsimula ang pagtitipon, mayroon akong magandang balita na sasabihin sa lahat. Sa taong ito, ang 3 dakilang angkan ng ating Nagalan City ay gumawa ng maraming magagandang bagay bilang mga premyo para sa mga batang henyo na ay rerango sa Hidden Dragon List ngayong taon, dahan-daang sinabi ni Ray. Sa Star Observation Platform, maririnig ang mga tunog ng nagmamadaling paghinga. Lalo na ang mga kabataang hindi mula sa 3 dakilang angkan, lahat ng kanilang mga mata ay kumikinang at sila ay bahagyang naagnas. Nang makita ito, naunawaan ni Alvin ang kanilang nararamdaman. Halos monopolyo ng 3 dakilang angkan ng Nagalan City ang lahat ng anyo ng negosyo. Ibig sabihin ng ibang maliliit na angkan ay maaari lamang kunin ang mga scrap. Para sa mga batang henyo ng maliliit na angkan na ito, ang mga premyo na nakuha mula sa pagrarango sa Hidden Dragon List ay mga premyo na kahit na walang pagsisikap na makuha ang kanilang mga angkan, hindi nila ito kayang makuha. Young Master Ray, anong mga premyo ang mayroon? Sabihin sa amin. Oo, Young Master Ray, gusto naming malaman. Sunod-sunod na tanong ng mga batang henyo mula sa maliliit na angkan. Humph! Isang grupo ng mga bumpkins.
Si Jimmy, na nakatayong mag-isa sa isang sulok, ay may mapang asar ng ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig. 69. Medyo malakas ang boses ni Jimmy. Agad, lahat ng mga batang henyo mula sa mas maliliit na angkan ay tumingin sa kanya. Ano, ayaw mo sa sinabi ko? Kung ayaw mo, kapag nagsimula na ang pagtitipon, malugod kong tatanggapin kayong lahat na hamanin ako. Si Jimmy ay ganap na pumikit sa kanilang galit na mga titig. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Alvin na hindi makapagsalita. Itong si Jimmy ay talagang inisip na walang kapantay sa ilalim ng kalangitan. Pinanood ito ni Alvin mula sa malayo na may ekspresyon ng paghamak. Boorish. Gamit ang boses na siya lang ang nakakarinig, bumulong si Alvin sa sarili. Dahil gustong malaman ng lahat, saka ko sasabihin. Nang matapos magsalita si Ray, ang mga tingin ng lahat ng mga batang henyo ay napunta sa kanya. Maging si Alvin ay hindi exception. Ang dahilan kung bakit siya naparito para lumahok sa henyong pagtitipon na ito ay hindi para sa rangkang, sa Hidden Dragon List, o kung ano pa man. Wala siyang kaunting interes sa mga iyon. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang mga material na premyo. Pagkatapos ng deliberasyon ng mga patriarch ng ating tatlong dakilang angkan, napagpasyahan na ang isa na mauna sa Hidden Dragon List ngayong taon ay tatanggap ng 3 mataas na grado ng Profound Rank Martial Skills, 10 Origin Increasing Pills, 10 Grade 8 Gold Injury Pills, 300 taong gulang na Blood Linzies, at 300,000. Sa Star Observation Platform, tumaas at bumagsak ang mga tunog ng mga taong nagpapakawala ng malamig na hangin. Ang mga premyo ngayong taon ay higit na mas mahusay kaysa noong nakaraang taon. Mukhang hindi masama. Nanliit ang mga mata ni Alvin at isang mata ko na liwanag ang kumislap sa loob bago naglaho kaagad. 3 mataas na grado ng Profound Rank Martial Skills, saan man, ay itinuturing na mga item na may malaking halaga. Ang Origin Increasing Pill ay ang medicinal pill core formation martial artists na ginamit ng mga martial artist upang mapataas ang kanilang cultivation level, kaya ito ay lubhang mahalaga. Grade 8 Gold Injury Pills, kahit sa Fresh Breeze Town Lysander Branch Family, 2 lang noon. Pagkatapos gamitin ng isa kay Alvin, isa na lang ang natitira, madaling ipakita kung gaano ito kabihirang at kahalaga. Ang 300 taong gulang na Blood Linge ay higit pa sa sapat upang magbigay ng malaking pagtaas sa yugto ng paglilinang ng isang defensive martial skill. Ang 300,000 pilak ay mas praktikal. Hindi naman masama, pero kailangan mo munang makuha. Nagalit si Megan. Little Megan, kung makukuha ko ang unang ranggo sa Hidden Dragon List na ito, magiging asawa kita. Paano kung? Tumawa ng mahina si Alvin. Pag-uusapan natin yan kapag nauna ka na talaga. Hindi ito sineryoso ni Megan. Bagamat ang lakas ni Alvin ay lubhang kakaiba, tulad ng nakita ni Megan, ang kanyang lakas ay bahagyang mas malakas kaysa kay Jamie, marahil ay mas mababa pa ng bahagya sa Ziggy ng Lin Clan, lalo pa kay Ray ng Dolan Clan. Siyempre, naniniwala siya na sa hinaharap, walang alinlangang malalampasan ni Alvin sina Ziggy at Ray. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay 16 lamang ngayong taon. Sa kabilang banda, sina Ziggy at Ray ay 2 buong taon na mas matanda sa kanya. Kung ito ang ranking ng Hidden Dragon List sa susunod na taon, naniniwala siya na si Alvin ang mauuna. Ngayong taon, gayunpaman, hindi siya tumingin ng mabuti kay Alvin. Kung ganoon ay tatanggapin ko ito gaya ng napagkasunduan mo. Ngumiti si Alvin. Ang kanyang nagbabagang tingin ay muling bumaba sa mainit at kaakit-akit na katawan ni Megan. Ang kanyang ibabang bahagi ay nasusunog dahil muli silang nagkaroon ng reaksyon. Tunay na isang kaakit-akit at kaakit-akit na batang babae. Kung ganito, hindi ba medyo unfair? Ang maaliwalas na mga mata ni Megan ay naglabas ng palihim na ekspresyon. Kung gayon, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang patas? Tanong ni Alvin. Kung hindi mo makuha ang unang rank sa Hidden Dragon List, kahit anong rank ang makuha mo, dapat ibigay sa akin ang iyong mga premyo. Ipinikit ni Megan ang kanyang magagandang mata na may ekspresyon na nagsasabing, tingnan natin kung maglakas loob kang sumang-ayon o hindi.
Little Megan, matako ka talaga. Kapag pinakasalan kita, hindi ko na kailangang mag-alala na maranasan ang anumang pagkalugi. Okay, pumayag ako. Umiling si Alvin. Nang marinig ang pagsang-ayon ni Alvin, natigil ang ngiti sa mga sulok ng bibig ni Megan. Pumayag talaga itong money grabber. Hindi kaya confident talaga siya. O baka naman, itinago niya ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, ang mga iniisip ni Megan ay hindi maiwasang magdulot ng panghihinayang na mapuko sa kanyang puso. Napansin ni Alvin ang patuloy na pagbabago ng ekspresyon ni Megan, kaya nagtanong siya ng may pagpupuyat, Little Megan, hindi ka nababalik sa iyong salita, tama ba? Humph! Tatalakayin natin ito kapag nakuha mo na talaga ang unang pwesto sa Hidden Dragon List, ungol ni Megan. Sa sandaling ito, ang mga kabataang henyo sa Star Observation Platform ay bahagyang nagpakalma sa kanilang kalooban. Young Master Ray, ang dalawa pang tao na nireranggo sa nangungunang tatlo, ano ang kanilang mga premyo? Tanong ng isa pang kabataan. Ang ikalawa at ikatlong ranggo ng Hidden Dragon List ngayong taon ay magkakaroon ng dalawang mataas na grado na Profound Rank Martial Skills, 5 Origin Increasing Pills, 5 Grade 8 Gold Injury Pills, 2 300 anyos na Blood Linzies, at 200,000 silver, sagot ni Ray. Kahit na ang mga premyo ng ikalawa at ikatlong ranggo ay makabuluhang mas mababa kaysa sa una, sa karamihan ng mga taong naruroon, sila ay napuno pa rin ng tukso. Para sa iba pang 7 batang henyo na nireranggo sa Hidden Dragon List, bawat isa ay makakakuha ng isang mataas na grade Profound Rank Martial Skill, 3 Origin Increasing Pills, 3 Grade 8 Gold Injury Pills, 300 taong gulang na Blood Lindsay, at 100,000 silver, patuloy ni Ray. Ang Star Observation Platform ay napuno ng tumataas na determinasyon. Hanggat maaari silang may rank sa Hidden Dragon List, bukod sa kilala sila sa Nag-Allen City, makakamit pa rin nila ang napakaraming premyo. Ang bawat isa ay nagkukuskos ng kanilang mga kamay at sabik na pumunta. Ngayon magsisimula ang pagtitipon. Pagkatapos ng anunsyo, bumalik si Ray sa pinakaloob na pergola sa Star Observation Platform upang magkabalikat kasama ang kanyang kapatid na si Leia, at maghanda para sa labanan. Brother, maliban na lang kung may mangyari na hindi inaasahan, ang unang ranggo para sa Hidden Dragon List ngayong taon ay tiyak na magiging iyo. Bahagyang ngumiti si Leia, tila marangal at matikas. Kung 1 buwan na ang nakalipas, nakakasigurado ako na walang mangyayaring hindi inaasahan. Ngunit ngayon ay may hindi alam at hindi matatag na elemento. Umiling si Ray. Direktang bumaba ang kanyang tingin sa binata na nakasuot ng violet sa malayo. Siya ba? Tumingin din si Leia. Alvin. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Ray bilang isang battle-intent surface mula sa kanyang katawan. Alvin. Ang 9th level body tempering martial artist na pumangalawa sa Lysander Clan's martial meet. Ayon sa mga chismis, sinasabing kaya niyang gamitin ang lakas ng 3 sinaunang mammoth na may cultivation sa ika-9 na level ng body tempering stage. Kuya, hindi mo ba naramdaman na masyado itong exaggerated? Sinuri ni Leia. Lan, dahil may mga chismis, kung gayon hindi ito magiging walang batayan na chismis. At saka, napakaraming miyembro ng Lysander Clan na nakakita nito ng sarili nilang mga mata noong araw na iyon, paano ito mapepeke? Gayon din, dapat alam mo ng husto ang aking intuition. Ni minsan ay hindi naging mali. Dahan daw ang sinabi ni Ray. Kuya, huwag mong sabihin sa akin. Isang gulat na ekspresyon ang bumungad sa magandang mukha ni Leia. Ang intuition ng kanyang kambal na kapatid ay isang bagay na lubos na malinaw sa kanya. Ito ay maaaring ituring na isang mahimalang kakayahan na natural na dumating. Mula noong sila ay maliit, ang intuition ng kanyang kambal na kapatid ay hindi kailanman mali. Tama ka, ang aking intuition ay nagsasabi sa akin na siya ay lubhang mapanganib. Mahirap kahit na ikumpara si Ziggy sa kanya. Tumango si Ray. Pero, 16 lang daw siya. Bahagyang namula ang mukha ni Leia at saglit na bumibilis ang kanyang paghinga. Paano kung 16 na siya? Sa kasaysayan ng ating Crimson Sky Kingdom, maraming kabataang henyo ang nakapasok sa core formation stage sa edad na 16.
Hindi bihira ang hitsura ng isang taong abnormal tulad ni Alvin, sabi ni Ray. Sa sandaling ito, si Algen, na nakatayo sa tabi ni Leia, ay hindi napigilan ang sarili at nagsalita. Brother Ray, sa Lysander Clan's martial meet, hindi ba natalo itong si Alvin kay Jimmy? Narinig ko rin ito. Tumango si Leia. Talo kay Jimmy. Sino ang nagsabi sa iyo? Siya iyon ang umamin ng pagkatalo. Umiling si Ray na parang pamilyar siya sa mga pangyayari ng Lysander Clan's martial meet. Kung kaya niyang talunin si Jimmy, bakit niya aaminin ang pagkatalo? Nag-aatubili si Algen na pumayag. Little Algen, tanungin kita. Kung ang kampyon ng martial meet ng Dolan clan natin ay kinuha ng isang alagad ng Branch family na isang disipulo ng ibang apelyido, ano ang mangyayari? Hindi direktang sinagot ni Ray si Algen ngunit sa halip ay binigyan siya ng isang tanong. Kuya, ang ibig mong sabihin ay... May humiling kay Alvin na aminin ang pagkatalo. Nag-react si Leia sa unang sandali. Iyon ang hula ko. Tumango si Ray. Kuya Ray, lahat ng sinabi mo ay hula mo lang. Medyo ayaw pa ring pumayag ni Algen. Sa buong buhay niya, isang tao lang ang hinangaan niya tungkol sa martial daw, at ang taong iyon ay si Ray. Naramdaman ni Ray na hindi siya kapantay. Ngunit ngayon ay sinabi ni Ray na maaaring may isang taong may lakas na talunin siya. Bukod dito, ito ay isang 16 na taong gulang na kabataan, kaya mahirap para sa kanya na tanggapin ito. Junior Algen, tama man o hindi ang hula ko, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Umiling si Ray. Hindi siya nakipagdebate kay Algen. Sa kasalukuyan, sa Star Observation Platform, mayroong isang batang henyo mula sa isang maliit na angkan na nanalo ng 3 magkakasunod na tagumpay. Ang kanyang kahangahangang paraan ay bumaril patungo sa langit. Tumingin ang binata sa paligid habang dahan-dahan niyang sinabi, mayroon pa bang gustong makipaglaban sa akin? Ako. Isang Dolan clan na kabataan ang lumipad palabas at tumayo para harapin ang kabataan. Ilang sandali pa, nag-away ang dalawa. Sa isang galaw lang. Tinalo ng kabataan ng Dolan clan ang iba pang kabataan. Ito ay isang magandang laban. Ikinulong ng kabataan ng Dolan clan ang kanyang mga kamay. Nakuha ng Owen na ito ang ika-5 pwesto sa Dolan clan's martial meet noong nakaraang buwan. Sa madaling salita, sa 5 Dolan clan young geniuses na naroroon ngayon, ang kanyang lakas ang pinakamahina. Tulad ng inaasahan sa isang alagad mula sa isang malaking angkan. Ang pinakamahina ay may napakalakas na lakas. Mukhang wala akong pagkakataong marang sa Hidden Dragon list. Ang kakayahang masaksihan ang mga batang henyo ng 3 dakilang pamilya na nagsusumikap para sa pinakamataas na ranggo ay maaari ding ituring na isang magandang pakinabang. Ang ilan sa mga maliliit na angkan ng mga batang henyo ay bahagyang nalungkot. Siyempre, may ilang maliliit na angkan ng mga batang henyo na may walang takot na layunin sa pakikipaglaban at pumunta upang hamanin si Owen. Pagkaraan ng ilang sandali, natalo ni Owen ang isa pang 3 kalaban. Napangiti si Megan habang sinabi, ang lakas ni Owen na ito ay napakaganda, hindi mas mababa kaysa kay Enchong. Hindi masama. Humikab si Alvin. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Bahagyang natulala si Megan. Natural akong kulang sa tulog dahil wala akong may akap na asawa. Mapaglarong ngumiti si Alvin. Bastos. Pinandilatan ni Megan si Alvin. Sa maikling panahon na ito, natalo ni Owen ang isa pang kalaban. Mayroon bang gustong makipaglaban sa Dolan na ito? Magalang na sabi ni Owen. Ako. Isang boses ang tumunog mula sa isa sa mga pergola sa Star Observation Platform. Lumapit ang isang kabataang nakasuot ng berdeng edad na nasa edad 18 taong gulang. Ang kabataan ay may matatag na pangangatawan at may tuwirang hitsura. Kung titignan lang ang panlabas na anyo, iisipin siyang tapat na tao. Ngunit sa mas malapit na pagtingin, mapapansin na ang mga mata ng kabataan ay napakatalino, at paminsan-minsan ay kumikislap ang mga ito ng may tusong kinang. Bahagyang ngumiti si Owen habang nagtanong, ano ang pangalan mo, kapatid? Kinusot-kusot ng binata ang kanyang mga mata habang sinasabi niya, Quinton.
Kapatid na Quinten, hinihiling ko ang iyong patnubay. Tumayo si Dolan Long. Si Alvin ay orihinal na inaantok, ngunit ang kanyang espiritu ay na-refresh sa sandaling nakita niya si Quinten. Ano ang pinagkaiba nitong Quinten? Nang mapansin ang pagbabago ni Alvin, nagtatakang tanong ni Megan. Kawili-wili, kawili-wili. Matatalo si Owen. Bahagyang ngumiti si Alvin. Anong napansin mo? Hinabol ni Megan. Tawagin mo akong kuya at sasabihin ko sayo. Pay. Sana. Walang hiya. Mabahong rascal. 70. Habang ang espiritu ni Alvin ay nabigla. Itong Quinten ay hindi simple. Mabigat din ang ekspresyon ni Ray. Brother Ray, hindi mo gugustuhin sabihin na ang lakas ng taong ito ay kakaiba din tulad ng kay Alvin, di ba? Hindi ito sineryoso ni Algen. Sa sandaling ito lang. Nagsimula na sina Quinten at Owen sa kanilang labanan. Whoosh! Gumalaw ang katawan ni Owen na parang nahuhulog na dahon, bahagyang lumulutang habang siya ay kumikislap patungo kay Quinten. Middle grade profound rank movement technique, lift dance. Lalaki ka, bakit linangin ang pamamaraan ng paggalaw ng babae? Umiling si Quinten. Bang! Ang kanyang mga paa ay nakatapak sa lupa habang siya ay nag-transform sa isang cannonball, nagmamadaling lumabas upang harangin si Owen. Ang bilis niya ay mas mabilis kaysa kay Owen. Vortex Palm. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Owen. Habang sumusulyap siya kay Quinten, pinalo niya ang isang palad ng naipon na puwersa. Ang kanyang pag-atake ay matapang at walang limitasyon, at may origin energy na nagngangalit. Mapangwasak na kamao ng baka. Nang iwagayway ni Quinten ang kanyang kamao, ang kanyang pinagmulang enerhiya ay naputol at nagdulot ng pagdagsa ng hindi nakikitang agos ng hangin habang ito ay gumagalaw upang harangin ang hampas ng palad ni Owen. Sa itaas ng dalawa ay dalawang sinaunang mammoth na silhouette ang bawat isa, na kumari pa ng takbo palabas at nagbanggaan ng isang malakas na putok. Bahagyang nanginig ang katawan ni Quinten. Si Owen ay nagpakawala ng matinis na sigaw habang siya ay sabog na lumilipad. Hindi ako katugma sa iyo. Dahan daw ang tumayo si Owen at tumango kay Quinten. Siya ay taos-pusong kumbinsido at sa gayon ay umatras. Hehe, maganda ang laban. Napakamot sa likod ng ulo si Quinten at ngumiti ng nakakaloko. Ngunit ang kanyang mga mata na kumikislap sa isang matalas na liwanag ay ipinagbili siya. Napansin mo na kanina na si Owen ay hindi katugma sa kanya. Tumingin si Megan kay Alvin na parang gustong makuha ang sagot mula sa mukha ni Alvin. Itinago ng Quinten na ito ang kanyang lakas. Ang kanyang tunay na lakas ay malamang nakapantay ng kay Jimmy. Nanliit ang mga mata ni Alvin habang nakatitig siya kay Quinten. Mahirap matukoy ang cultivation ng isang martial artist sa core formation stage at pataas sa pamamagitan lamang ng pagtingin dahil sa presensya ng origin energy. Ang tanging paraan upang matukoy ang tinatayang antas ng paglilinang ay ang pagbabatay ng pagtatansya sa mga sinaunang mammoth silhouette na binuo ng martial artist mula sa pagguhit sa mga puwersa ng langit at lupa. Ngunit si Alvin, na sumanib sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ay katumbas ng isang buhay na Rebirth Martial Emperor. Kakaiba ang kanyang paningin. Naiintindihan niya na si Quinten ay hindi isang first-level core formation martial artist. Ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ni Quinten ay katulad ni na Ray, Ziggy, at Jimmy. Ang ikalawang antas ng core formation stage. Kahit na kaya niyang talunin si Owen, iyon ay nagpapakita lamang na ang kanyang martial skills ay may mataas na kultibasyon na yugto. Hanggang ngayon, siya ay gumamit lamang ng lakas ng dalawang sinaunang mammoth. Paano mo nakita sa kanyang nakatagong pagtatanim? Si Megan ay halatang hindi naniniwala sa kanya. Umiling si Alvin at ngumiti, piniling huwag makipagdebate kay Megan tungkol sa usapin. Hindi magtatagal bago mapatunayan ng mga katotohanan ang lahat. Kaya ganyan. Napangiti ang mga sulok ng bibig ni Ray. Halatang napansin din niya. Wala talagang silbi si Owen. Nagsalubong ang magagandang kilay ni Algen habang nanginginig ang kanyang katawan bago bahagyang bumaba sa malapit kay Quinten. Hindi napigilan ni Ray na tumawa ng mapait sa eksenang ito. Kuya, matatalo ba siya ni Algen?
Tanong ni Leia sa banayad na boses. Batay sa aking pagtatantya, sa mga kabataang henyo na kasalukuyang naruroon sa Star Observation Platform, mayroong hindi hihigit sa 3 tao na maaaring magkaroon ng pagkakataong talunin siya. Kaya't maaaring wala kahit 3 tao. Umiling si Rey. Ang matikas at pinong mukha ni Leia ay naglabas ng gulat na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na bukod kay Alvin, may isa pang ituturing na lubos ng kanyang kapatid. Malaking tao, lalabanan kita, sigaw ni Algen sa isang maisla na boses. Babae. Hindi ako nananakot ng babae. Kumunat ang noo ni Quinten. Ikaw. Namula ang mukha ni Algen dahil sa galit at nagsimulang manginig ang kanyang maselang katawan. Iniisip ba nitong si Quinten na ang pagkatalo kay Owen ay ginagawa siyang walang kapantay sa ilalim ng langit? 1 buwan na ang nakalipas sa Dolan Clan's martial meet, si Owen ay hindi rin kalaban ni Algen, ngunit talagang nangangahas siyang tingnan si Algen. Ang bumpkin na ito ay malamang na hindi nakikilala si Algen. Simula kailan nagkaroon ng ganoong figure ang Ming Clan? Ang ilan sa mga kabataan mula sa maliliit na angkan ay nagsimulang magtalakayan ng sama-sama. Mamatay ka na. Sumigaw si Algen sa isang maisla na boses habang ang kanyang kaakit-akit na anyo ay nagbago sa isang bog zone ng hangin na lumipad patungo kay Quinten. Sa mga tuntunin ng bilis, siya ay mas mabilis kaysa sa naunang Owen, kahit na may bilis na maihahambing kay Quinten. Bahagyang nagulat si Quinten. Walang lakas ng loob na ipagpatuloy ang pagtingin kay Algen, kumilos siya para harangin siya. Mapangwasak na kamao ng baka. Sa pagkakataong ito, sina Quinten at Algen ay nagkabanggaan at magkapantay. Ang lakas ng Algen na ito ay napakahusay. Bahagyang nagulat si Alvin. Sigurado iyan. Sa mga nakababatang henerasyong babae ng Dolan Clan, ang kanyang likas na talento ay hindi mas mababa kaysa kay Leia. Sabi ni Megan. Tumawa si Alvin habang nagtanong, paano kung ikukumpara sa iyo? Marami o mas kaunti? Sabi ni Megan. Malapit nang matalo si Algen. Biglang nakita ni Alvin ang bahagyang paggalaw ni Quinten at tumaas ang kanyang kilay. Ang lalaking ito sa wakas ay hindi na nakapagpigil. Kitang-kita niya ang origin energy sa kamao ni Quinten na biglang tumaas, na lumampas sa saklaw ng isang first-level core formation martial artist. Ngunit hindi ito umabot sa ikalawang antas ng core formation stage, kaya hindi nito nakuha ang puwersa ng langit at lupa upang bumuo ng ikatlong sinaunang mammoth silhouette. Ngunit kahit ganoon, hindi iyon isang bagay na maihahambing ni Algen. Mapangwasak na kamao ng baka. Muling umatake si Quinten, ang tunog at lakas nito ay parang kulog. Bang! Napaatras si Algen at namutla ang mukha niya habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Quinten. Napansin niya na ang lakas ng malaking lalaki na ito ay tila biglang tumaas ng isang antas, ganap na pinipigilan siya at nagiging sanhi ng kanyang pakiramdam na walang kapangyarihan. Ulitin natin. Ngumisi si Quinten. Umirap si Algen bilang ganti, galit na bumalik sa panig ni Rey at Leia. Mabuti. Ang lahat ng mga batang henyo na bumubuo sa mas maliliit na angkan ay may mga ekspresyon ng hindi paniniwala at hindi napigilan ang kanilang sarili na magsaya. Bagamat sila ay may habag sa mga kababaihan, si Quinten ay, pagkatapos ng lahat, isang batang henyo mula sa mas maliliit na angkan na tulad nila, kaya ang mga nagawa ni Quinten ay nagbigay daan sa kanila na magkaroon ng pagmamalaki at kasiyahan. Ipaglalaban kita. Isang figure ang lumipad palabas. Ito ay tiyak na si Enchong. Bagamat medyo maganda ang lakas ni Enchong, mahirap pa rin para sa kanya na makayanan ang lakas ng isang suntok mula kay Quinten, kaya mabilis siyang natalo. Sige, laro muna kayo, magpapahinga muna ako. Matapos talunin si Enchong, bumalik si Quinten sa pergola at sinimulang kainin ang mga light refreshment at tsaa na inihanda ng Dolan Clan. Habang lumilipis ang panahon, karamihan sa mga taong naruroon ay nagsimula ng labanan. Iilan lamang sa mga kabataan ng 3 dakilang angkan ang hindi pa nagsisimula ng labanan. Kabilang sa kanila sina Alvin at Megan. Whoosh! Lumipad palabas si Megan at bumaba sa gitna ng Star Observation Platform, na umaakit ng maraming nagbabagang tingin.
Sa mga tuntunin ng hitsura, si Megan ay kapantay ni Leia. Ngunit silang dalawa ay ganap na magkaibang uri. Kung ikukumpara ang Leia, na parang isang engkanto na nalampasan ang makamundo, si Megan ang isa pang sukdulan. Sa malademonyong katawan at malaanghel ang mukha, lalo siyang naakit sa mga lalaki. Leia. Bumaba ang tingin ni Megan kay Leia habang tinatawag niya ang kanyang pangalan bilang hamon. Parehong isa sa tatlong dilag ng Nag-Allen City, wala ni isa sa kanila ang gustong sumuko, dahil pareho nilang gustong talunin ang isa sa isang aspeto. Sa ilang sandali, ang mga tingin ng mga taong naroroon ay nagningning lahat. Ang away sa pagitan ng dalawa sa tatlong dilag ng Nag-Allen City ay isang pambihirang eksena talaga. Nadama nilang lahat na ang paglalakbay na ito ay hindi para sa wala. Gumalaw si Leia nang may magagandang hakbang, lumapit kay Megan. Dalawang walang kapantay na dilag na nakatayong magkasama ang naging dahilan upang tumahimik ang kapaligiran sa Star Observation Platform. Walang gustong guluhin ang magandang eksenang ito. Si Alvin ay natural na hindi papalampasan ang kanilang laban, at siya ay nanunood ng may diretsyong tingin. Flash ng Wanderer. Gumalaw si Megan, tila isang kumikislap na pulang rosas, ang kanyang bilis ay mabilis na parang kidlat. Cloud Prancing. Lumipat din si Leia. Ang kanyang transcendent figure ay tila kumikislap. Sa itaas ng bawat isa sa dalawang batang babae ay may dalawang sinaunang mammoth na silhouette na lumabas, na tila nagpapasaya sa kanila. Sa bilis naman, magkaparehas ang dalawang dalaga. Starfall Feast. Ang kamao ni Megan ay nabasag na may origin energy na pumutok, na naging feast silhouette na tila isang bumabagsak na shooting star. Mahirap makilala ang pagiging totoo nito. Cloud Dispelling Palm. Ang palad ni Leia ay tangay ng walang hugis na agos na puno ng origin energy na kumalat na parang nagiging isang grupo ng mga puting ulap. Tila tahimik sila ngunit talagang naglalaman ng layuning pumatay. Bang! Sa gitna ng mga silhwete ng kamao, ang tunay na hampas ng kamao ni Megan ay sumabog, na lumilikha ng surge ng mga pagsabog sa hangin. Whoosh! Pagkatapos ng grupo ng mga ulap, lumitaw ang pinong, malajade na mga kamay ni Leia habang bumababa ang isang palad na may napakaraming origin energy. Bang! Nagtama ang palad at kamao sa isa't isa. Nangangatol ang katawan ng dalawang dalaga bago kapwa umatras ng tatlong hakbang. Nang mapansin ang pangangatol ng katawan ni Megan, tila gustong ipagpatuloy ni Leia ang pag-atake. Little Megan, hayaan mo na ito. Kahit na ipagpatuloy mo pa, magreresulta lang ito sa inyong dalawa na magkaparehas. Paano kung huminto dito? Ngumiti si Alvin. Pinandilatan ni Megan si Alvin. Ngunit alam niya na ang sinabi ni Alvin ay isang katotohanan. Namumukod tangi si Ray habang nakangiting sinabi niya, oo, ituturing kayong dalawa na nakatali. Kung kayo ay magkaharap, ang resulta ay pareho kayong nasugatan. Pagkatapos bumalik sa tabi ni Alvin, nagtanong si Megan sa paraang nagtatanong, nag-aalala ka ba na masugitan ko siya? Slander. Wala talaga akong iniisip. Natatakot lang ako na masaktan kanya at maapektuhan ang ranking mo sa Hidden Dragon List. Nagmamadaling nagbigay ng paliwanag si Alvin. Talaga. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Megan. Siyempre naman. Desididong sabi ni Alvin. Yung Quentin na yon. Biglang inangat ni Megan ang kanyang ulo at tumingin sa malayo. Tumingin din si Alvin. Si Quentin, na busog na kumain, ay dumighay bago bumalik sa gitna ng Star Observation Platform. Bumaba ang kanyang tingin sa isang mapagmataas at malayong figure na nakatayo sa malayo. Tama, walang pag-aalinlangan tungkol dito. Ikaw ay Jimmy, tama. Hindi mo ba sinabi na lahat kami ay mga bumpkin at maaari ka naming hamanin? Kakatawanin ko na ngayon sa amin ang mga bumpkin at hahamunin ka, ang henyo ng Lysander clan. Si Quentin ay nakikipag-usap kay Jimmy. Malungkot ang ekspresyon ni Jimmy habang mabilis siyang naglakad palabas. Sigurado ka bang gusto mo akong hamanin? Ang mga sulok ng bibig ni Jimmy ay napangiti na parang narinig niya ang biro ng siglo. Ano ang lahat ng kalokohan? Mag-away tayo. Si Quentin ay may naiinip na ekspresyon. Good, very good.
I will quick make you regret your decision. Nagalit si Jimmy dahil sa kahihiyan. Whoosh! Ang katawan ni Jimmy ay kumikislap patungo kay Quinten habang ang tatlong sinaunang mammoth na silhouette ay agad na nabuo sa itaas niya. Nakakabigla ang bilis niya. Matagal ko nang narinig na ang numero 1 ng Lysander clan sa nakababatang henerasyon, si Jimmy, ay nilinang ang kanyang mataas na grado na profound rank movement technique, swimming dragon steps, tungo sa mastery stage. Sa nakikita niya ngayon, siya ay talagang may karapat-dapat na reputasyon gaya ng inaasahan. Dahil naglakas loob si Quinten na hamanin siya, ang kanyang katapangan ay nararapat na papurihan. Ngunit sa kasamaang palad, bago si Jimmy, na nasa ikalawang antas ng core formation stage, ito ay hindi sapat. Kahit ano paman, ipinaglalaban tayo ni Quinten. Ang mga batang henyo ng mas maliliit na angkan ay nag-usap sa isa't isa. Sa wakas, mayroon akong karapat-dapat na kalaban, sabi ni Quinten sa medyo tamad na paraan, ang kanyang katawan ay gumagalaw ng diretso pagkatapos. Whoosh! Agad na lumitaw ang tatlong sinaunang mammoth silhouette sa itaas niya. Bang! Natapakan ng mga paa ni Quinten sa lupa habang nag-transform siya sa isang cannonball na may bilis na hindi mas mababa kaysa kay Jimmy, gumagalaw upang harangin siya. Ang lakas ng tatlong sinaunang mammoth. Sa Star Observation Platform, bukod kina Alvin at Ray, lahat ay natulala. Ang Quinten na ito ay talagang pangalawang antas ng core formation martial artist. 71. Ngayon lang napagtanto ng mga taong naruroon na itong si Quinten ay nagtatago ng kanyang lakas sa mga laban kanina. Hindi siya isang first-level core formation martial artist. Siya talaga ang ikaapat na ikalawang antas ng core formation martial artist na naruroon bukod kina Ray, Ziggy, at Jimmy. Ikalawang antas ng core formation stage. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Jimmy. Ang kanyang estado ng pag-iisip ay halatang nagulat sa biglaang pagbabago ni Quinten. Mapangwasak na kamao ng baka. Ang buong lakas na suntok ni Quinten ay may masiksik na origin energy. Dark Nether Finger. Ang pinagmula ng enerhiya ay umikot sa kanang hintuturo ni Jimmy at naging isang kakaibang origin energy whirlpool, pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang daliri na parang lahat ng kanyang enerhiya ay natipon dito. Hinawakan ng daliring ito ang kamao ni Quinten. Biglang tumutok ang ekspresyon ni Quinten habang ang kanyang katawan ay lumipad paatras, na nagdulot ng pag-agos ng napakalamig na hangin. Ang mga mata ni Quinten ay kumikislap sa katalinuhan habang walang pakialam na sinabi niya, tulad ng inaasahan sa sikat na mataas na grado ng profound rank martial skill ng Lysander clan, Dark Nether Finger. Nagawa mo itong linangin sa mastery stage, kaya ang iyong pangunawa ay talagang mahusay. Ngunit ang isang Dark Nether Finger lamang sa mastery stage, hindi ako matatalo. Bull's Tea. Marahas na sigaw ni Jimmy habang kumikislap ang kanyang katawan, na tila nag-transform sa isang bog zone ng hangin na umiihip patungo kay Quinten. Sa sandaling ito, tumalikod si Quinten at sumugod sa gilid. Pupunta siya para sa mga armas. Agad, maraming tao ang naunawaan kung ano ang pinaplano ni Quinten. Si Quinten ay tiyak na gumagalaw patungo sa mga racks ng armas. Humph! Nang makita ito, hindi itinuloy ni Jimmy ngunit sa halip ay tumayo sa kinatatayuan. Para sa kanya, kahit na siya ay humabol at manalo, ito ay magiging isang hindi marangal na tagumpay, kaya't siya ay hinamak ang paggawa nito. Ang gusto niyang gawin ay talunin ang kanyang kalaban. Noon lamang niya magagawang year-okan ang dignidad ng kanyang kalaban, makatanggap ng mga titig ng paggalang mula sa mga nakapaligid na manunood, at masiyahan ang kanyang mapagmataas na puso. Whoosh! Itinaas ni Quinten ang kanyang kamay at kumuha ng sandata sa rack ng armas. Isang itim na bakal na pamalo. Lumipat si Jimmy. Swimming Dragon Steps. Lumipad siya patungo kay Quinten na parang nag-transform sa isang dragon na mabilis na lumalangoy tulad ng isang flash at gumuhit sa lakas ng hangin at kidlat. Halika sa akin! Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Quinten habang nanginginig ang itim na bakal sa kanyang kamay, bahagyang nanginginig. Thousand Shadow Rod. Agad, nanginginig ang itim na bakal na baras at inindayog palabas sa kahabaan ng kamay ni Quinten.
Ang isang string ng mga rod shadow ay bumaba ng diretso patungo kay Jimmy, na gumagalaw patungo sa kanya, nagbabantang papalapit. Iyon lang ang mayroon ka. Nagmamadawing mga paa ni Jimmy sa lupa, iniiwasan ang itim na bakal habang itinuturo niya ang kanyang daliri. Napunit ang kanyang daliri sa kalawakan habang dumiretso ito kay Quinten. Dark Nether Finger. Kung ang daliri niya na naglalaman ng whirlpool ng origin energy ay hahawakan si Quinten, magiging halata ang kahihinatnan. Huwag kang masyadong maagang magpakasaya. Ngumiti ng walang pakialam si Quinten. Isang nagbabala na premonition ang lumitaw sa puso ni Jimmy. Whoosh! Isang malakas na ihip ng hangin ang nagmula sa likuran. Nadistorbo ang ekspresyon ni Jimmy habang nagmamadaling binawi ang kanyang Dark Nether Finger at pinalakas ang kanyang mga binti. Swimming Dragon Steps. Hindi lang iyon, agad din niyang ipinalibot ang kanyang defensive martial skill. Pabalat ng Golden Bell. Bang! Mapanganib na lumapit ang itim na bakal na baras at binasag ang defensive chi barrier sa ibabaw ng katawan ni Jimmy, bumaba sa kanyang likod at pinasabog siyang lumipad. Bang! Hindi nagawang mapanatili ni Jimmy ang kanyang balanse at bumagsak sa lupa sa isang malungkot na kalagayan. Nakaharap ang kanyang likuran sa langit habang ang kanyang mukha ay nakaharap sa lupa, kumakain ng subo ng alikabok. Sumulyap si Quinten kay Jimmy habang walang pakialam na sinabi niya, ang middle grade profound rank defense martial skill, Golden Bell cover, sa mastery stage ay hindi sapat para makayanan ang aking Thousand Shadow Rod. Ngunit maswerte na ikaw ay nagpalipat-lipat ng Golden Bell cover sa oras at pinawalang bisa ang kalahati ng puwersa mula sa Thousand Shadow Rod. Kung hindi sapat ang iyong spine strike. Tama, tandaan mong huwag mang insulto sa iba bilang mga bumpkin. Ang iyong kasalukuyang kalagayan ay magdudulot lamang sa iba na isipin na mas mababa ka pa sa isang bumpkin. Ang apoy ng pagkalipol at kabangisan ay nawala sa mga mata ni Quinten, at ang kanyang seryosong ekspresyon ay mabilis na bumalik sa kanyang dating prangka na anyo. Kung hindi pa naranasan ng lahat ang resolute at ruthless side niya kanina, baka madaya talaga sila sa kanyang harmless na itsura. Ikaw. Si Jimmy ay kagagaling lang ng bahagya mula sa kanyang mga pinsala sa tulong ng isang grade 9 gold injury pill. Nang marinig ang sinabi ni Quinten ay halos mahimatay siya sa galit. Hindi ko inaasahan na ang pinakamalakas na galaw ni Quinten ay hindi ang kanyang middle grade na profound rank martial skill, Devastating Ox Fist, ngunit ang mataas na grade na profound rank Thousand Shadow Rod, at ang kanyang Thousand Shadow Rod ay tila nakapasok na sa mastery stage. Sa ating Nagalan City, ang Lysander clan lang ang nagtataglay ng Thousand Shadow Rod, tama ba? Baka may relasyon siya sa Lysander clan. Sobrang prangka niya kay Jimmy. Sa tingin mo ba talaga may relasyon siya sa Lysander clan? Halos nakalimutan ko ang tungkol doon. Satisfying. Itong si Jimmy ay nagsabi na tayo ay bumpkins kanina, ngunit ngayon ay mas mababa pa siya sa isang bumpkin. Haha. Ang mga batang henyo ng mas maliliit na angkan ay may mga ekspresyon na puno ng pagmamataas at kasiyahan habang nakatingin sila kay Jimmy. Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Jimmy, madilim hanggang sa puntong tila babagsak ang tubig. Tumingin si Jimmy kay Quinten habang sinabi niya, sa malamig na boses, Quinten, huwag kang maging kampante. Pabaya lang ako kanina. Kung hindi dahil doon baka hindi mo ako matalo. Sa ganang kanya, ang kanyang offensive martial skills at movement technique ay kapantay ni Quinten. Ang dahilan kung bakit siya nawala ay dahil siya ay may pagkiling sa kanyang unang impresyon kay Quinten at minamaliit siya. Ano, gusto ba ng lahat ng miyembro ng Lysander clan mong kumilos ng walang kahihiyan? Kung ito ay isang buhay at kamatayan na labanan kanina, at sinundan ko ang aking tagumpay sa pamamagitan ng paghabol sa iyo, tiyak na namatay ka na. Tumawa si Quinten. Oo, kahit pabaya ka, problema mo yan. Ang isa sa mga batang henyo mula sa isang maliit na angkan ay hindi napigilan ang kanyang sarili na magsalita bilang suporta. Humph! Sa kompetisyon ng Hidden Dragon List, ang tagumpay ay napagpasyahan sa isang labanan, kaya natural na susundin ko ang panuntunang ito. Ngunit pagkatapos ng araw na ito, hahanapin kita para sa isang labanan at aalisin ang kahihiyan ngayon. Napaungol si Jimmy.
Sa tingin mo masasayangin ko ang aking pisikal na lakas sa iyo. Hindi ito magagawa, nagugutom na naman ako. Mabilis na tumakbo si Quinten pabalik sa pergola at sinimulang lunukan ang mga magagaan na pampalamig sa loob, dahilan para namangha ang mga taong naruroon. Hindi kaya ang Quinten na ito ay ang reincarnation ng isang hungry ghost? Itong Quinten ay kawili-wili. Umiling si Alvin at tumawa. Bilasan mo at sabihin ang totoo. Napansin mo ba simula pa lang na nasa ikalawang antas na siya ng core formation stage? Tumingin si Megan kay Alvin na may ekspresyon na nagsasabing, kapayapaan sa mga umaamin at kabigatan sa mga lumalaban. Napabuntong hininga si Alvin, at sinabi, na may bahagyang namamalagi na takot, Little Megan, hindi mo pa ako asawa at mukha ka ng isang household affairs manager. Hey! Kung magiging asawa kita sa hinaharap, hindi ba ako lubos na makokontrol sa iyo? Pumunta ka sa impyerno. Pinanangkitin ni Megan si Alvin bago iniunat ang kanyang macelan, malajade na mga kamay upang kurutin ang kanyang hita. Naging berde ang mukha ni Alvin. Sa pinakaloob na pergola sa Star Observation Platform. Brother Ray, nakita mo si Quinten simula pa lang, tama. At hindi mo man lang ako binalaan, dahilan para pumunta ako at magdala ng kasawian sa sarili ko, sabi ni Algen, bahagyang hindi nasisiyahan. Junior Algen, ang aking intuition ay nagsabi sa akin na hindi siya simple. Kung tungkol sa kanya na nasa ikalawang antas ng core formation stage, kahit ako ay nalaman lamang noong siya ay lumaban kay Jimmy. Umiling si Ray. Alvin. Sa sandaling ito, isang boses ang bumasag sa panandaliang katahimikan ng Star Observation Platform. Lumipad palabas si Ivan at bumaba ang kanyang tingin kay Alvin. Tumaas ang kilay ni Alvin. Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng naroroon, si Alvin ay hindi nagmamadaling lumabas ng pergola at dahan-daang naglakad upang harapin si Ivan. Kung ikukumpara sa paraan ng paglitaw ni Ivan, nakabuo ito ng kakaibang kaibahan. Ang isang body tempering martial artist ay palaging magiging isang body tempering martial artist. Kahit na mas pinalaki pa ang mga chismis, hindi nito mababago ang katotohanan na siya ay isa lamang body tempering martial artist. Maraming kabataang henyo mula sa mas maliliit na angkan ang tumingin kay Alvin ng may paghamak. Siyempre, halatang bakas ng inggit ang mga mata nila. May malabong ngiti ang sulok ng bibig ni Alvin. Nahulaan niya ang dahilan kung bakit laban sa kanya ang mga taong ito. Ang batang babaeng iyon, si Megan, ay talagang pinagmumula ng problema. Alvin, sabi ng mga sabi-sabi na maaari mong gamitin ang lakas ng tatlong sinaunang mammoth sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa iyong ikasyam na antas ng paglilinang ng body tempering. Ngayon, gusto ko talagang maranasan ito para sa aking sarili. Tumingin si Ivan kay Alvin habang tumataas ang kanyang layunin sa pakikipaglaban. Depende yan kung kaya mo akong pilitin na gamitin ang lakas ng tatlong sinaunang mammoth. Ngumiti si Alvin. Seryoso ang ekspresyon ni Ivan ngunit hindi tumugon. Ang kanyang katawan ay kumikislap habang siya ay sumabog sa kanyang buong lakas ng dalawang sinaunang mammoth. Walang bakas na snow steps. Napansin ni Alvin na si Ivan, na nakalusot sa unang antas ng core formation stage, ay nagkaroon ng isang buong pagtaas ng bilis ng 2 beses kumpara sa bilis na mayroon siya noong lumaban siya kay Alvin noong isang araw. Ngunit nasa initial stage pa rin ang high-grade profound rank movement ni Ivan, Trachealus Snow Steps. Gayunpaman, ang diskarte sa paggalaw ni Alvin ay nakalusot na sa mastery stage. Spirit Serpent Movement Technique. Gumalaw si Alvin, pinigilan niya ang kanyang lakas sa humigit kumulang 19,000 pounds, kaya hindi lumitaw ang pangalawang sinaunang mammoth silhouette. Habang nakita ito ng mga manunood, ginagamit lamang niya ang lakas ng isang sinaunang mammoth. Gayunpaman, umaasa sa lakas na mas mababa ng 1,000 pounds kaysa kay Ivan. Sa mga tuntunin ng bilis. Lubos na tinalo ng Mastery String Spirit Serpent Movement Technique ni Alvin ang initial stage Trachealus Snow Steps ni Ivan. FK. Inaamin kong talo. Saglit na hinabol ni Ivan si Alvin, ngunit matapos mapansin na hindi na niya ito maabutin, hindi niya napigilan ang sarili na maglabas ng kahalayan. Siya ay malinaw sa mga kakayahan ni Alvin.
Sa kondisyon na hindi niya mahabol si Alvin, madali siyang matatalo ni Alvin. Dahil alam na niya ang ending, hindi na siya nagpatuloy. Ang pagpupersage ay haantong lamang sa mas malaking pagkawala ng mukha. Alvin, ang iyong diskarte sa paggalaw ay tila mas mataas na kaysa sa aking Dracula Steps by A stage. Napatingin si Ivan kay Alvin. Magandang insight. Ngumisi si Alvin. Ang lakas na ginamit ng taong ito kanina ay ganap na lumalapit sa lakas ng dalawang sinaunang mammoth. Isip ni Ivan sa kanyang puso. Napagtanto niya na sinadya ni Alvin na itago ang kanyang kahinaan. Anong pamamaraan ng paggalaw ang ginawa nitong Alvin? Gumamit lamang siya ng lakas ng isang sinaunang mammoth at nagawang maging mas mabilis kaysa kay Ivan, na gumamit ng lakas ng dalawang sinaunang mammoth. Ang bilis ko ay mas mababa sa kanya. Mababa rin ako. Ang mga batang henyo ng mas maliliit na angkan ay hindi na nang ahas na tignan si Alvin. May iba pa bang gustong magbigay ng kanilang gabay? Dahil nasa arena na siya, hindi nagplano si Alvin na umalis kaagad. Kung tutuusin, medyo nakakapagod ang paglalakad pataas at pababa. Malungkot ang ekspresyon ni Jimmy. Gusto niyang labanan si Alvin, ngunit ang kanyang mga sugat ay nangangailangan pa rin ng ilang sandali upang gumaling. Alvin, hindi ka magiging kampante ng matagal. Huminga ng malalim si Jimmy habang sumusumpa sa kanyang puso. Susubukan ko. Isang figure ang lumiwanag mula sa malayo, pababa sa harap ni Alvin. Ziggy. May isang karaniwang kasabihan, ang pangangaso ng tigre ay nangangailangan ng pagtutulungan ng mga kapatid. Mukhang plano mong gayahin ang aming mga ninuno, Ziggy. Bahagyang ngumiti si Alvin. Si Ziggy, ang nangungunang alagad ni Lin Clan sa nakababatang henerasyon. Ang ika-9 na ranggo sa listahan ng nakatagong dragon noong nakaraang taon. 72. Nakatayo sina Alvin at Ziggy na nakaharap sa isa't isa. Ang mga tingin ng mga tao sa Star Observation Platform ay nakatuon lahat sa kanila. Si Ziggy, 18, ikalawang antas ng Core Formation Stage, ang nangungunang disipulo sa nakababatang henerasyon ng Lin Clan. Si Alvin, 16, ika-9 na antas ng stage ng Body Tempering, ang pangalawang pwesto ng Lysander Clan sa nakababatang henerasyon. Kilala ang lakas ni Ziggy. Gayunpaman, itong si Alvin, ay isang figure na parang kometa na biglang lumitaw sa abot tanaw. Di umano, maaari niyang gamitin ang lakas ng tatlong sinaunang mammoth sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang ika-9 na antas ng Body Tempering Cultivation. Kinusat ni Leia ang kanyang magagandang malinaw na mga mata habang nagtanong, Kuya, sino sa tingin mo ang mananalo? Paboran ko si Alvin. Bihira ang ngiti sa malamig na mukha ni Ray. Si Algen sa tabi niya ay hindi nakagambala sa pagkakataong ito. Tumingin siya kay Alvin na puno ng interes. Ang bastos na ito. Bahagyang nagngangalit si Megan habang ang kanyang mga mata na malinaw na parang tubig ay nakatingin kay Alvin. Simulan na natin ito. Tumango si Ziggy kay Alvin, pagkatapos ay kumislap ang kanyang katawan. Mabilis na mga hakbang ng kidlat. Ang katawan ni Ziggy ay kumikislap na sinamahan ng tunog ng kulog na tumatama, na papalapit sa buong galit. Nang mapansin ito, lumipat din si Alvin. Spirit Serpent Movement Technique. Ang kanyang buong katawan ay tila nag-transform sa isang espiritong ahas habang siya ay nagmamadali patungo kay Ziggy. Kainin mo ito. Sigaw ni Ziggy sa mahinang boses. Parang palm leaf fan ang kamay niya nang bigla itong humampas. Net palm ng langit. Bumaba ang palad ni Ziggy na parang lambat na tumatakip sa langit at lupa, binalot si Alvin sa loob at naging dahilan upang hindi siya makatakas. Nanginginig ang puso ng mga taong naruroon nang makita ang tagpong ito. Halos buong bumalot na ang Heaven's Net Palm ni Ziggy sa itaas na katawan ni Alvin. Nang akala ng lahat ay maaari lamang piliin ni Alvin na labanan si Ziggy ng direkta. Whoosh! Ang katawan ni Alvin ay nakahilig sa isang antas na tila babagsak siya anumang oras. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng puso ng bawat isa sa kanilang mga lalamunan. Ang katawan ni Alvin na malapit ng dumikit sa sahig ay nanginginig at biglang tumayo ng tuwid, pagkatapos ay tila nag-transform ito sa isang espiritong ahas habang siya ay tumalon sa likod ni Ziggy. Iniiwasan niya talaga.
Sa Star Observation Platform, bawat titig ay puno ng hindi paniniwala. Tao ba itong si Alvin? Magagawang kumpletuhin ang isang kilusan ng ganoon kataas na kahirapan. Nakakulaps na kamao. Itinuon ni Alvin ang kanyang mga mata sa likod ni Ziggy at naging malamig ang kanyang tingin. Ang kanyang buong katawan ay tila yumuko sa isang mabigat na busog habang siya ay naglabas ng isang tuwid na suntok na may lakas na ginawang parang landslide. Nagdudulot ng surge ng walang hugis na hangin. Ang mga mata ni Ziggy ay kumislap sa pagtataka. Naramdaman niya ang hangin na nagmumula sa kanyang likuran, binilisan niya ang kanyang takbo. Ang lakas ng tatlong sinaunang mammoth ay ganap na sumabog. Mabilis na mga hakbang ng kidlat. Ang kanyang bilis ay lumundag ng kasing bilis ng kidlat na nakaiwas sa napapabagsak na kamao ni Alvin ng madali. Alvin, kung gusto mo akong talunin, hindi sapat ang pag-asa lamang sa lakas na malapit sa lakas ng dalawang sinaunang mammoth. Napansin ni Ziggy sa isang sulyap na sinadyang pinipigilan ni Alvin ang kanyang lakas. Hindi sumagot si Alvin. Muling kumislap ang kanyang katawan. Kaagad, dalawang sinaunang mammoth na silhouette ang lumitaw sa itaas niya. 29,000 pounds ng lakas ang sumabog. Siya ay kulang lamang ng 1,000 pounds mula sa pagbuo ng ikatlong sinaunang mammoth silhouette. Spirit Serpent Movement Technique. Kaagad, ang bilis ni Alvin ay nakaranas ng pagtaas. Hindi siya mas mabagal kaysa sa Swift Lightning Steps ni Ziggy. Sa mga tuntunin ng mga diskarte sa paggalaw, ang kanyang Spirit Serpent Movement Technique at ang Swift Lightning Steps ni Ziggy ay parehong mataas na grade na profound rank na mga diskarte sa paggalaw at pareho ay nilinang sa Mastery Stage. Sa mga tuntunin ng lakas, siya ay 1,000 pounds na mas mahina kaysa kay Ziggy, kaya ang kanyang bilis ay hindi halatang mas mabagal kaysa kay Ziggy. Kainin mo ito. Sinabayan ng tunog ng kulog, muling sumugod si Ziggy patungo kay Alvin, tinampol ang isang palad na nagngangalit sa Origin Energy. Netpalm ng langit. Sa pagkakataong ito, ang lambat na nabuo ng mga silhwete ng palad na tumatakip sa langit at lupa ay halos bumalot sa buong katawan ni Alvin, na naging dahilan upang siya ay mawalan ng daan palabas. Hindi ito maiiwasan ni Alvin sa pagkakataong ito. Maraming tao sa Star Observation Platform ang nag-isip sa kanilang puso. Tumaas din ang puso ni Megan sa kanyang lalamunan. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, si Alvin, na nasa isang malagkit na sitwasyon, sa wakas ay lumipat. Ang kanyang kamay ay dumaan sa kanyang baywang. Sining sa pagguhit ng espada. Lumitaw ang isang violet sword shine. Om! Ang flexible sword sa kamay ni Alvin ay tila lumaki ng isang pares ng mga mata habang ito ay direktang humampas patungo sa isang silhwete ng espada sa gilid. Bang! Ang patag na bahagi ng espada ay tumama at isang malinaw na tugtog. Nadistorbo ang mukha ni Ziggy. Mabilis na mga hakbang ng kidlat. Nagmamadali siyang umatras. Ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang palad ay naging dahilan upang hindi malay ni Ziggy na ibalikwas ang kanyang palad at sumulyap. Sa kanyang palad ay may mga pasa sa dalawang daliri na dulot ng talim ng espada. Ang eksenang ito ay nakuhanan ng marami sa mga taong naruroon. Oh my God, nabali talaga ni Alvin ang Heaven's Net Palm ni Ziggy sa isang sword strike. Hindi ka panipaniwala. Hindi mahalaga kung ang mga batang henyo ng tatlong pamilya o ang mga batang henyo ng mas maliliit na angkan, lahat sila ay kasalukuyang may ekspresyon na puno ng hindi paniniwala. Natalo ako. Natigilan si Ziggy saglit bago sumulyap kay Alvin na may mukha na puno ng mapait na ngiti. Naunawaan niya na si Alvin ay nagpakita ng awa. Kung si Alvin ay hindi gumamit ng patag na bahagi ng espada ngunit ginamit ang talim sa halip, ang kanyang palad ay tiyak na nahati sa kalahati. Ito ay isang magandang laban. Ngumiti si Alvin kay Ziggy. Ang mga nakapaligid na batang henyo ay hindi na nang ahas na tingnan si Alvin. Isang martial artist sa ikasyam na antas ng body tempering stage na gumagamit ng lakas ng dalawang sinaunang mammoth. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Hindi lang iyon, umasa pa siya sa lakas ng dalawang sinaunang mammoth para talunin si Ziggy, na nasa ikalawang antas ng core formation stage. Alvin, hindi ka takatakang sinasabi ng mga chismis na ang iyong husay sa espada ay kahanga-hanga.
Kapag nakikita ito ngayon, ang reputasyon nito ay karapat-dapat gaya ng inaasahan. Mabilis na naglakad palabas si Ray. Sumunod sa likod niya sina Leia at Aljen. Sa sandaling ito, ang dalawang babae ay tumingin kay Alvin na may mga titig na naglalabas ng bakas ng paghanga. Sa edad, itong si Alvin ay mas bata sa kanila. Kuya Dolan, masyado kang mabait. Bahagyang ngumiti si Alvin. Bumaba ang kanyang tingin kay Leia, na nasa tabi ni Ray, at tumango sa kanya. Bihirang magbigay ng papuri ang aking kapatid, Alvin. Karapat-dapat ka rito. Napakaganda ng ngiti ni Leia, tulad ng isang diwata na nahulog sa mortal na kaharian. Oo, ni minsan hindi ako pinuri ni Kuya Ray. Malalim na inaprubahan ni Ray. Kung gayon mas kinikilabutan ako. Tumawa si Alvin. Bastos. Isang matamis na halimuyak ang pumasok sa kanyang ilong nang dumating sa tabi ni Alvin ang isang batang babae na may malademonyong katawan at malaanghel. Ang kanyang kamay ay palihim na lumapit sa baywang ni Alvin, bahagyang pumipihit. Isang matinding sakit ang bumaba. Napaawang ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Itong babaeng sobrang seloso. Brother Owen, nag-expose ako ng physical strength kanina, kaya magpapahinga muna ako. Ngumiti si Alvin kay Ray. Naisip niya kung paano kung siya ay bahagyang nag-aalangan, tiyak na gagamit si Megan ng higit pang puwersa. Oo, Ray, sa mga batang henyo sa Star Observation Platform, parang kayo lang ni Alwin ang hindi pa nag-aaway. Bakit kayong dalawa ay walang laban? Iminungkahi ni Megan. Likas na wala akong problema doon, ngunit iniisip ko kung ipagkakaloob sa akin ni Alwin ang karangalang ito. Tumingin si Ray sa malapit na Alwin. Young Master Ray, patawarin mo ako, pakiusap. Paano ako magiging katapat mo? Nagmamadaling umiling si Alwin bilang hindi pagsang-ayon. Nagsalubong ang kilay ni Ray. Ang pinakahinamak niya ay yung tipo ng tao na wala man lang lakas ng loob na labanan siya. Sa kanyang opinyon, ito ng tao ay hindi magkakaroon ng anumang mahusay na tagumpay sa kanilang buhay. Bukod sa likas na talento at pag-unawa, ang katapangan ang pinakamahalagang katangian para sa isang martial artist. Ray Dolan. Sa sandaling ito, bumalik sa arena ang isang nakaputing damit, mapagmataas, at malayong figure. Jimmy. Sakto namang dumaan ang tingin ni Jimmy kay Megan upang makita siyang naglalakad palayo ng magkabalikat kasama si Alvin. Pangit ang kanyang ekspresyon at naging malungkot at malamig ang kanyang tingin. Natural na nahuli ni Ray ang mga kilos ni Jimmy. Jimmy, gumaling na ba ang mga sugat mo sa pakikipaglaban mo kay Quentin? Tanong ni Ray, dahil nag-aatubili siyang samantalahin siya. External injuries lang yan. Lahat sila gumaling pagkatapos kong uminom ng grade 9 gold injury pill. Tumango si Jimmy. Malamig at malungkot pa rin ang kanyang tingin. Okay. Tumango si Ray, pagkatapos ay lumipat siya upang harapin si Jimmy matapos hilingin sa dalawang babae sa tabi niya na tumayo. Kung gayon, magsimula tayo. Tumingin si Ray kay Jimmy. Ang malamig niyang anyo ay hindi natitinag na parang bundok. Para bang hinihintay niya si Jimmy na gumawa ng unang hakbang. Bumaba ang tingin ni Jimmy kay Ray. Kung kaya kong talunin si Ray. Tiyak na papahalagahan ako ni Megan, kaya't maaari niyang iwan si Alvin at piliin ako, naisip ni Jimmy sa kanyang puso, ang kanyang titig na panatiko. Tumataas ang layunin ng labanan. Talunin si Ray. Swimming Dragon Steps. Ang katawan ni Jimmy ay nanginginig habang siya ay buong lakas ng tatlong sinaunang mamet at sumugod patungo kay Ray. Napansin niyang nakatayo si Ray sa kanyang harapan nang walang anumang balak na kumilos. Ray Dolan, matatalo kita sa isang galaw. Malamig ang tingin ni Jimmy habang ang kanyang kamay ay nanginginig at lumampas sa kalangitan sa buong galit. Dark Nether Finger. Ang kanyang origin energy ay namuo at naging whirlpool sa dulo ng kanyang daliri habang itinuturo niya ito, sumipol sa hangin habang papalapit ito kay Ray. Sa sandaling umatake si Jimmy, kumilos si Ray. Sa itaas niya, lumitaw ang dalawang sinaunang mammoth silhouette. Pinagpag niya ang kanyang manggas habang kumikilos siya upang harangin ang Dark Nether Finger ni Jimmy. Agad na nagdistort ang ekspresyon ni Jimmy. Napansin niya na ang pagtama ng kanyang daliri ay tila tumama sa isang bola ng bulak.
Siya ay ganap na wala kahit saan upang ibigay ang lakas sa loob. Sa susunod na sandali, napagtanto niya ang panganib na nasasangkot at nagmamadaling binawi ang kanyang kamay. Huli na. Isang malamig na boses ang pumasok sa tainga ni Jimmy. Agad-agad, naging itim ang paningin ni Jimmy at napalipad siya sa manggas ni Ray, na nabigla sa kanyang mga laman loob at naging dahilan upang maramdaman niyang may kung anong tumutusok sa kanyang lalamunan. Dahil sa pagmamalaki sa kanyang puso, pilit na nilamon ni Jimmy ang subo nitong puno ng dugo. Ang lakas ng martial skill. Bahagyang naantig si Alvin. Ang pagkilos ni Ray sa pagindayog ng kanyang manggas ay tila casual, ngunit sa katotohanan ay naglalaman ito ng nakakatakot na martial skill na sumalungat sa lakas gamit ang lambot. Ito ay halos magkapareho sa kalikasan sa Tai Chi mula sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit sa kasamaang palad, ang Tai Chi mula sa kanyang nakaraang buhay ay matagal nang tumanggi. Kahit papaano ay hindi pa nakilala ni Alvin ang isang tunay na master ng Tai Chi. Tai Chi, ito ay lumitaw lamang sa umaga na ehersisyo ng mga matatanda sa mga parke. May anyo ngunit hindi espiritu. Maaaring ang martial skill na ginawa ni Young Master Ray kanina ay ang pinakamalakas na high-grade na profound rank martial skill ng Dolan Clan, Sleeve Dimension. Masyadong nakakatakot, sinira ang mastery ni Jimmy Stage Dark Netherfinger sa isang indayog lang ng manggas. Ganap na hindi sa parehong antas. Maaaring nanlilin lang ang hitsura. Ngayon ay naniniwala ako na si Alvin ay talagang hindi kusang umamin ng pagkatalo noong araw na iyon. Sa Star Observation Platform, nagsimulang magtalakayan ang grupo ng mga batang henyo at hindi pinigilan ang kanilang mga boses kahit kaunti. Ang mga boses na ito ay parang matutulis na karayom habang pumapasok sila sa mga tainga ni Jimmy. Tatalo ko si Alvin sa harap ng lahat, at ipaalam sa inyong lahat ang pagkakaiba sa pagitan niya at sa akin. Si Jimmy ay nanumpa sa kanyang puso. Tumingin si Jimmy kay Ray at nagtanong, sa mabigat na boses, Ray Dolan, ang iyong sleeve dimension ay nakultivate na sa perfection stage. Oo. Bahagyang tumango si Ray. No wonder. Sa susunod, kapag ang aking Dark Netherfinger ay tumuntong na sa perfection stage, tiyak na muli akong lalaban sa iyo. Gusto kong makita kung mas malakas ang dimensyon ng sleeve mo o mas malakas ang Dark Netherfinger ko. Iniwan ng mga pangungusap na ito, tumabi si Jimmy. Malamig ang ekspresyon ni Ray habang walang pakialam na sinabi niya, natural akong sasamahan ka. Dimensyon ng manggas. Bahagyang naantig si Alvin. Napakagandang martial skill. 73. Maaaring ituring na natalo ni Ray si Jimmy nang walang kaunting pagsisikap, nang walang anumang pagkonsumo. Bumaba ang kanyang tingin sa malayong si Quinten, na kumakain at umiinom pa rin hanggang sa nilalaman ng kanyang puso. Quinten, tapos ka na bang kumain? Direktang nagbigay ng hamon si Ray kay Quinten. Kumuha si Quinten ng isa pang dim sum at nilunok ito bago dahan-daang naglakad palabas ng pergola. Diretso akong gagamit ng sandata kung ito ay lumalaban sa iyo, o kung hindi, ako ay tiyak na magiging katulad ni Jimmy, na mapapalipad sa pamamagitan ng indayog ng iyong manggas. Inaabisuhan si Ray, si Quinten ay gumuhit ng isang itim na pamalo mula sa rack ng mga armas. Gawin ang gusto mo. Tumango si Ray. Hawak ni Quinten ang itim na pamalo sa kanyang kamay habang siya ay nakatayo para harapin si Ray. Nawala ang diretsyong ngiti sa mukha niya at napalitan ng seryosong ekspresyon. Bagaman alam kong hindi ako makakapareha sa iyo, gusto ko pa ring subukan. Gusto kong malaman ang pagkakaiba sa pagitan ko at mo, ang pampublikong kinikilalang numero 1 kabataan sa nakababatang henerasyon ng Nag-Allen City. Si Quinten ay may tame time na ekspresyon. Bigla siyang gumalaw. 3 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa itaas niya. Pagdating sa harap ni Ray sa isang kisap mata, ang itim na bakal sa kanyang kamay ay nanginginig, sumipol sa hangin habang ito ay bumababa. 1000 Shadow Rod. Nag-transform ang kanyang rod strike sa 10-10 rod shadow habang ito ay bumababa, dumiretso sa Ray. Hindi pa rin kumikibo si Ray. Nakatayo siya doon, hindi natitinag na parang bundok. Pagharap sa ulo ni Quinten sa suntok, gumalaw mo alwing manggas nito. Ang faint origin energy ay halos mapilipit ang manggas ng bahagya itong huminga.
Dimensyon ng Mangas. Iniwas niya ang kanyang Mangas upang harangin ang nakakatakot na papalapit na hampas ng pamalo ni Quinten. Ang itim na bakal na pamalo ni Quinten ay ham attack, iniiwasan ang Mangas ni Ray, at agad na nagbago ng direksyon patungo sa isang paalang na sweep sa baywang ni Ray. Whoosh! Ang mga walang hugis na alon ng hangin ay nag-vibrate dahil ang lakas ng pamalo ni Quinten ay napakabangis. Kung ang isang normal na tao ay madudurog sa pamamagitan ng pamalo na ito ay haantong sa paralysis, o maging sa kamatayan. Ha! Hindi talaga umiiwas si Ray. Bahagyang nagulat si Alvin. Napansin niya na kung gusto ni Ray na iwasan ang pag-atake ni Quinten, hindi ito magiging mahirap. Ngunit sa halip ay hindi siya umiwas, at hindi na siya muling nagsagawa ng sleeve dimension. Para siyang naghihintay na mabagsakan ang pamalo ni Quinten. Pinaplano ba niyang Master Ray na tumanggap ng pamalo ni Quinten? Maraming tao ang nakadilat na may mga ekspresyon ng hindi paniniwala. Sa mga taong naroroon, tanging ang 4 na kabataan at kabataang babae ng Dolan clan, kabilang sina Leia at Aljen, ang may matiwasay na ekspresyon. Parang hindi sila nagulat. Bang! Ang rod strike ni Quinten ay tuluyang nabasag sa baywang ni Ray, o mas tumpak, nabasag nito ang defensive chi barrier sa katawan ni Ray. Ang defensive chi barrier ay biglang nanginag. Sa sumunod na sandali, tuluyan na itong nabasag. At sa eksaktong sandali na nabasag ang defensive chi barrier, si Quinten ay nagpakawala ng matinis na sigaw habang siya ay sabog na lumilipad kasama ang kanyang pamalo, parehong bumagsak sa lupa sa isang malungkot na estado. Ito ay nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin. Hindi ba ito ang kanyang defensive martial skill, Greater Teleportation? Paano rin ito malalaman ni Ray? Bukod dito, ang Greater Teleportation ni Ray ay nasa mas mataas na yugto kaysa sa kanya, na nilinang nasa Mastery Stage. Kaya naman nagawa niyang kunin ang 1000 Shadow Rod ni Quinten. Pagkatapos ng lahat, pareho silang may mataas na grade na Profound Rank Martial Skill sa Mastery Stage. Starshift ito. Nabalitaan ko na ang Dolan clan ay nagtataglay ng mataas na grade na Profound Rank Defensive Martial Skill na nakakalaban sa langit na kayang magbigay sa isang tao ng dosis ng sarili nilang gamot. Nagamit niyang Master Ray ang Starshift para kontrahin ang 1000 Shadow Rod ni Quinten. Tiyak na nilinang niya ang Starshift sa Mastery Stage. Oh my God! Perpektong Stage Sleeve Dimension, Mastery Stage Starshift. Ang kakayahan niyang Master Ray sa pag-unawa ay talagang nakakagulat. Nakilala ng maraming tao ang mga defensive martial skills na naisakatuparan ni Ray. Starshift. Kaya ganyan yan. Isip ni Alvin sa kanyang puso. Ang Greater Teleportation na kanyang nilinang at ang Starshift ni Ray ay martial skills na halos magkapareho ang epekto. Ang defensive martial skill na nililinang mo ay Starshift din. Nang marinig ang mga talakayan, tumingin si Megan kay Alvin na may kakaibang ekspresyon. Minsan ay nakipag-away siya kay Alvin at sa gayon ay alam niya ang kakaiba ng kanyang husay sa pagtatanggol sa militar. Halos kapareho ito ng Starshift ni Ray. Hindi, pareho lang ang mga katangian. Ang aking defensive martial skill ay tinatawag na Greater Teleportation. Hindi mo kailangang maging napakalupit, tama. Mas gusto kong matalo kung paano si Jimmy, na pinipilit pabalik sa pamamagitan ng isang indayog ng iyong Mangas. Kung alam ko nang mas maaga kung gaano ka-abnormal ang iyong defensive martial skill, hindi na sana kita nilabanan. Bumangon si Quinten na puno ng alikabok ang mukha at sinulyapan si Ray na may titig na puno ng nakatagong kapitan. Agad itong umani ng tame time na tawa. Quinten, nagawa mong gamitin niyang Master Ray ang Starshift. Karapat-dapat na itong ipagmalaki. Oo, kahit papaano mas malakas ka kaysa sa isang taong mas mababa sa bumpkins. Maraming tao ang nagtawanan habang nag-uusap. Huwag mo akong ikumpara sa isang taong natalo sa kamay ko, nakakainsulto yan sa akin. Umirap si Quinten na may hindi nasisiyahang ekspresyon. Si Jimmy, na nakatayo sa gilid, ay may malungkot na ekspresyon. Galit siya hanggang sa limitasyon. Alvin, gusto kitang labanan. Tumingin si Quinten kay Alvin. Kumislap ang tingin ni Ray, bumalik sa tabi ni Leia. Bakit ako ang pinili mo?
Si Alvin ay natural na hindi tumanggi at direktang umalis. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang target ay ang unang ranggo sa listahan ng nakatagong dragon. Kung gusto niyang makuha ang unang ranggo, kung gayon kinakailangan para sa kanya na magkaroon ng lakas upang duminahin ang lahat ng mga batang henyo na naruroon. Pero naguguluhan siya. Bakit siya direktang pipiliin ang Quinten na ito? Mukhang hindi pa niya nakalaban si Ziggy, di ba? Originally, akala ko bukod kay Ray, ang kalaban ko ay sina Ziggy at Jimmy lang. Pero ngayon si Jimmy ay natalo ko, at hindi ko matatalo si Ray, samantalang natalo mo si Ziggy. Kaya, natural na pipiliin kita. Kung matatalo kita, hindi ko na kailangan pang labanan si Ziggy, sabi ni Quinten bilang isang bagay. Natigilan si Alvin. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ito talaga ang tamang argumento. Napakatalino mo. Ngumiti si Alvin. Pagkaraan ng maikling sandali, sumalakay si Quinten. Sumasabog sa kanyang buong lakas ng tatlong sinaunang mammoth. Siya ay umatake na parang bugzo ng hangin na may mga rod shadow na tumatakip sa kalangitan, dumiretso patungo kay Alvin. Spirit Serpent Movement Technique. Gumalaw si Alvin sa isang nakakalito na anggulo, iniiwasan ang paghampas ng pamalo ni Quinten. Nang mapansin ang paghampas ng pamalo ni Quinten sa kanya ng paalang, muling kumilos si Alvin. Parang nag-transform sa isang ahas, nakapulupot siya sa itim na bakal na hawak ni Quinten at lumipat sa kanya. Mayroong isang karaniwang kasabihan, hampasin ang isang ahas ng isang pamalo at ito ay ililibot ang pamalo patungo sa iyo. Kung ano ang sinabi ng kasabihan ay maaaring kung ano ang nangyari ngayon. Nakakulaps na kamao. Sinamantala ang pagkakataon, ang kamao ni Alvin ay diretsyong nabasag sa dibdib ni Quinten, na nagpasabog sa kanyang paglipad. Fu! Si Quinten ay dumura ng isang subo ng dugo bago tumitig kay Alvin. Anong movement technique yan? Parang pinipigilan nito ang Thousand Shadow Rod ko. Spirit Serpent Movement Technique. Bahagyang ngumiti si Alvin. Hindi mo ba narinig ang tungkol sa hampasan ng isang ahas gamit ang isang pamalo at ito ay lililutin ang pamalo patungo sa iyo? Kahit na posible. Mapait na ngumiti si Quinten habang inaalis ang sarili. Hampasin ng isang ahas gamit ang isang pamalo at ito ay ililibot ang pamalo patungo sa iyo. Ang diskarte sa paggalaw ni Alvin, Spirit Serpent Movement Technique, ay tila ginawa lamang upang paghigpitin ang Thousand Shadow Rod ni Quinten. Malas talaga si Quinten. Maraming tao ang may kakaibang ngiti sa kanilang mga mukha. Naiintindihan nila ang hinaing ni Quinten. Alvin. Sa sandaling ito, mabilis na lumabas si Jimmy upang makarating sa harap ni Alvin. Ha! Tumaas ang kilay ni Alvin. Jimmy, mukhang hindi ka gaanong nasaktan. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo akong labanan sa ganoong kalagayan. Ito ay higit pa sa sapat upang talunin ka. Ngumisi si Jimmy. Lahat naman pwedeng magyabang. Tara na. Tahimik na hinihintay ni Alvin si Jimmy na kumilos. Maghintay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang tumawag si Jimmy. May problema ba? Sumimangot si Alvin. Ang Jimmy na ito ay sobrang nakakaabala. Bakit hindi tayo tumaya? Huminga ng malalim si Jimmy. Ang kanyang mga mata na parang hanay ng mga bituin ay kumikinang. Anong taya? Lumiwanag ang tingin ni Alvin. Ang matatalo sa ating laban ay hindi makikipag-ugnayan kay Megan sa buong buhay nila at kailangang lumihis hanggat nakikita mo siya mula sa malayo. Maglakas loob ka bang tanggapin ang taya na ito? Direktang sabi ni Jimmy. Nanlamig ang ekspresyon ni Alvin. Noong una ay inakala niyang si Jimmy ay magtaya ng ilang medicinal pill, silver, o ilang uri ng iba pang taya. Nagsimulang tumawa si Alvin. Anong tinatawa-tawa mo? Nagalit si Jimmy dahil sa kahihiyan. Wala lang, feeling ko nakakatuwa lang. Ano ka kay Little Megan? At anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong gamitin si Little Megan sa isang sugal? Tinanong mo ba ang opinyon ni Little Megan? Isa pa, si Little Megan ay isang tao, hindi isang item. Siya ay may sariling mga iniisip. Ano ang iniisip mo noong ginawa mo siyang bahagi ng iyong sugal? Kinuha mo ba siya bilang isang nawawalang item na maaaring maging casual?
Habang nagtanong si Alvin, ang bawat tanong ay naging sanhi ng pagbaluktot ng ekspresyon ni Jimmy. Ako. Ako. Si Jimmy ay parehong napahiya at nagalit, ngunit hindi niya alam kung paano sasagutin. Magandang sinabi. Puri ni Quintan. Ang mga tingin ng mga nakapaligid na tao kay Jimmy ay may bakas ng paghamak, na nagsasalita tungkol sa gayong sugal, itong si Jimmy ay talagang ayaw na sa kanyang mukha. Ang sinumang tao na may mabuting pakiramdam ay madaling mapansin na gusto ni Megan si Alvin. Mukhang gusto niya talaga si Megan. Ang malinaw na mga mata ni Leia ay kumislap, malabo na kumikislap sa loob ay isang bakas ng pakiramdam ng pagkawala. Nang magsalita si Jimmy tungkol sa sugal, ang mukha ni Megan ay natatakpan ng lamig, ngunit nang marinig niya ang sinabi ni Alvin, sa wakas ay lumuwag ang kanyang ekspresyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na si Alvin ay talagang napaka-noble. Mainit ang kanyang puso. Alvin, gusto kong patay ka. Sa ilalim ng kanyang matinding galit, si Jimmy ay halos nawala lahat ng dahilan. Sa espasyo sa itaas niya, yumanig ang puwersa ng langit at lupa nang lumitaw ang tatlong sinaunang mammoth silhouette. Swimming Dragon Steps. Dark Nether Finger. Mabaliw na umatake si Jimmy, bawat kilos ay naglalaman ng isang uhaw sa dugo na layunin ng pagpatay, nang walang kahit isang katiting na awa, dumiretso sa mga mahahalagang punto ni Alvin. Spirit Serpent Movement Technique. Habang umiiwas siya, naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin. Maging ang isang mabait na tao ay magagalit kapag pinagbantaan. Jimmy, masyadong malayo ang mararating mo. Ngumisi si Alvin habang ang kanang kamay ay dumaan sa kanyang baywang at muling lumitaw ang isang violet sword shine. Sining sa pagguhit ng espada. Ang nagyayelong malamig na sword strike na matulin at mabangis ay hamarang sa dark nether finger ni Jimmy. Whoosh! Mabilis na binawi ni Jimmy ang kanyang pag-atake, iniwasan ang sword strike ni Alvin bago muling tumama gamit ang kanyang daliri, tumungo sa patag na bahagi sa blade ng Violet Meteorite Flexible Sword. Klang! Ngunit ang kanyang atake ng daliri ay bumaba sa walang laman na espasyo. Naisukbit na ni Alvin ang kanyang espada. Dahil gusto mo akong patayin, puputulan ko yung daliri mo. Ang walang malasakit na boses ni Alvin ay narinig pa lamang. Sa oras na ito ay tumagal ng isang bolt ng kidlat upang flash. Whoosh! Binunot niya muawing kanyang espada at isang violet na espada ang kumikinang. Hugot ng espada, putol ng daliri. Isang matinis na sigaw si Jimmy. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakahawak sa duguan na lugar kung saan naputol ang daliri ng kanyang kanang kamay, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Sa sandaling ito, ang kanyang pinutol na daliri ay nahulog na sa lupa. Tiniis niya ang sakit at hinayaan niyang bumuhos ang malamig niyang pawis habang iniunat niya ang kaliwang kamay para kunin ang naputol niyang daliri, na iniwan ang Star Observation Platform na parang lumilipad siya. Sa sandaling ito, anong ranking ng Hidden Dragon List, anong Megan? Wala siyang pakialam. Alam lang niya na kung hindi niya ikinonekta ang putol na daliri na ito sa oras, ang Dark Nether Finger na mapait niyang nilinang sa loob ng maraming taon ay tuluyang mapilayan. Ang lakas ng kanyang Dark Nether Finger ay nasa hintuturo ng kanyang kanang kamay. Alvin, tiyak na ibabalik ko ang kahihiyan ngayon ng 100 ulit, 1,000 ulit. Sa kanyang pag-alis, hindi nakalimutan ni Jimmy na umungol. Nagpakita ng malamig na ngiti ang mukha ni Alvin, ganap na hindi pinapansin ang banta ni Jimmy. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.